Mga ginoo, nagtipon tayo ngayon para ipagdiwang ang pagiging numero unong pamilya ng pamilya Xu sa Yunjing. Halika, hindi ko in-order ang putahing ito. Espesyal kong inihanda ito para sa pinuno. May kakaibang kahulugan. Anong kahulugan? Parang isda sa chopping board. Lubusan silang nasa awa ng iba. Ginoo, tapos na ang trabaho. Shushiji at Alipores niya, nalipol. Sige, alam ko na. Sawang-sawa na ako rito. Lumabas na tayo. Bihikan si Wangbo. Bihisan si Ginoong Wangbo. Batiin ang bago, alisin ang masama. Maligayang paglaya, Wangbo. Paalam, Ginoong Wangbo, laya. 3 taon kang nagdusa, Master. Ayos lang. Sa 3 taon, halos na perpekto ko na ang Soul Exorcist Needle. Ang gintong karayom ay nagliligtas ng buhay. Ang pilak ay pumapatay. Nasa aking mga kamay ang buhay at kamatayan ng mga mortal. Ang mga masasamang tao ay parang langgam lang sa aking paningin. Master, wala ka ng kalaban. 3 taon na ang nakalipas, inatake at pinagtaksilan ako bago pa makumpleto ang Soul Exorcist Needle. Maghihiganti ako, hindi dapat dungisan ang pagiging medical saint. Aayusin ko ang pagbalik mo sa Yunjing, Master. Wag na, ako na lang. Iba na lang ang asikasuhin mo. Ngayon, hawak ni Wangbo ang espada, simbolo ng pagiging medical saint. Gamutin ang tao, gamutin ang mundo. Matagal nang may sakit ang Yunjing, panahon ng gamutin ito. Pinata, sabi ni Lian Xiao, umalis na si Wangbo sa impyerno, pabalik na sa Yunjing. Sinasabi mong buhay pa ang gagong yon? Alam ba ni Papa ang tungkol dito? Hindi makontak si Master mula kaninang umaga. Young Master, kailangan na nating magdesisyon. Pwede ba? Huwag ka nang magsalita dahil naiinis ako sa'yo. Alam mo ba, bumalik na ang pumatay sa ama ng aking magkababata. Sabihin mo kay Kyuyan ang tungkol dito, tiyak na mas gusto niyang pagpira-pirasuhin ang gagong iyon kaysa sa akin. Oo, Wangbo. Naglakas loob kang bumalik, sisiguraduhin kong wala kang disenteng libing. Dapat na nating pag-usapan ang kasal ninyo ni Kyuyan. Pa, bakit niyo yan binabanggit? Di ba't usapang seryoso tayo? Kinabukasan nyo'y mahalaga. Kayo'y magkababata, itinadhana. Pag si Wangbo na ang medical saint, pakasal na. Mamamatay ako ng walang pagsisisi. Manny, buto ng kalabasa, mineral water, fruit juice, instant noodles. 3 oras pa ang biyahe bago tayo makarating sa Yunjing. May ticket na po ba kayo, sir? Matagal pa bago tayo makarating? Gusto niyo po bang bumili ng instant noodles? Magkano? 5 piso isa. Keep the change. Manny, buto, mineral water. Interesante. Tingnan natin kung gaano kayo kaseryoso para sa akin. Eat mo, Ginoo. Isa kang bagong laya. May problema ba? Wala naman, pero sisiguraduhin kong babantayan ko ang bawat galaw mo. Kaya huwag kang gagawa ng anumang kalokohan. Hindi ka makakalusot sa akin. Hoy, mali ang upuan mo. Bumalik ka sa pwesto mo. Hehe, sige po, Chief. Hehehe. Ay naku. Ay naku po. Pasensya na sa abala, mga kapatid. Nahuli na sa patibong ang isda. Sa inyo na ang susunod na hakbang.
Mag-ingat ka bata, sa kabila ng iyong murang edad, isa ka ng mamamatay tao. Sino ang nagturo sa iyo ng ganito? Ano? Pangyari? Sino ba yon? Siya, sabi niya papaluin niya ako ng instant noodles. Sasaktan niya ako. Ano to? Nangrapi ka ng bata? Nasaan ang asal mo? Walang batas? Wala bang mamahala? Sabi ko, babantayan kita. Saglit lang ako nawala. Nanggulo ka na? Hindi ka ba napapagod sa pag-arte? Anong ibig mong sabihin? Train attendant, police, construction worker, bata, sinakop niyo ang buong tren para lang ako'y paslangin. Karangalan yan, nilaso ng noodles para pigilan ang aking secret technique. Tinamaan ng Shenmei Akupoint sa pulso, paralisado ang aking mga braso. Dinagana ng Zhongfeng Akupoint sa paa, paralisado ang aking mga binti. Hindi ko inasahan, may batang sangkot pa. Ginamit ang barbecue stick para tusukin ang mga mata ko at bulagin ako. Kayong mga walang konsensya, wala talaga kayong anumang limitasyon. Napakatalino mo. Sayang at hindi ka pa rin makakatakas sa bitag na inilatag ko. Mga kasama, itigil na ang pagpapanggap. 2 impostor. Wangbo, ayos, hindi masama. Kaya pala sinabi ng mga nakagagaas na isa ka sa mahirap na makipag-ugnayan na tao. Tong Zigong, pagbabalik sa pagkabata. Hindi masama, kaya pala sinabi ng hepe na mahirap kang kalaban. Tong Zigong, pagbabalik sa pagkabata. Inakala mo bang magpapadala ang amo ng paslit para kalabanin ka? Kung ganon, hindi ako mahihirapang kalabanin ka. Soul Exorcist Needle? Epektibo yan sa iba, pero sa akin, walang visa. Bawat technique ay may vital point. Sirain ito, mawawala ang iyong proteksyon. Malakas ang Soul Exorcist Needle, pero 3 beses lang bawat araw, kundi masamang epekto. Vital point mo, isang karayom lang. Isang tusok para sirain ang vital point ko? Bakit wala akong naramdaman? Hiwain mo ang leeg mo sa loob ng 1 minuto. Gusto kong makita ang dugo mo sa buong bagon. Matandang demonyo, umapatay kang walang awa, kaya hindi patas ang langit. Kung gayon, ako ang parusa para sa kabutihan. Kung ganoon, pagbibigyan na kita. Aray, ano ba ang nangyayari sa akin? Para sirain ang vital point mo, sapat na ang isa. Ano mo nalamang nasa talampakan vital point ko? Ang Tong Zigong ay nagpapalabas ng enerhiya, dapat lumabas ito sa Yongquan. Ang vital point mo ay ang Yongquan Akupoint. Hindi ba itinuro yan ang amo mo na kunwari ay doktor? Ikaw, patayin mo na ako. Mukhang di mo pa rin alam ang Soul Exorcist Needle. Kontrolado nito ang kaluluwa at di tulad mo, hindi ito nagsisinungaling. Ang matamaan nito ay magkakaroon ng permanenteng pinsala sa kaluluwa, kaya magiging inutil ka at daranasin ang kahihiyan. Ito ang parusa mo. Teka muna! Sabihin mo na, bukod kay Xu Hao, sino pa ang tunay na may pakana sa likod ng lahat ng ito? Ang panganay na si Luokyo yan. Yalke, Qiuyan, bakit ikaw? hindi ba dapat ako ang magtanong yan sa'yo? 3 taon na. Ano ang ginawa mo? Qiuyan, huwag mo na siyang kausapin. Paano siya naging jowa ng walang utang na loob na yan? Xu Hao. Xu Hao, Wangbo, hindi pa sapat ang pagpatay mo kay Senior Sheng. Ngayon, buong bagon pa ng tao ang pinatay mo. Ang lupit mo. Qiuyan, Benjamin ba? Wambo, anong trato ng tatay ko? Napakabuti, itinuring kang anak. Paano ko ginawa? Minahal mo, naging tapat. Lumaki ka sa pamilya Luo. Ibinigay sa'yo ni Ama ang lahat. Mula nang magkaisip ako, ikaw lang ang lalaki ko. Hindi kita pinagtaksilan at hindi ka pinagtaksilan ng pamilya Luo. Bakit mo nilason si Ama? Qiuyan, huwag nang mag-aksaya ng oras sa kanya.
Tapusin mo na at magsimulang muli. Q-Yan, alam kong mahal mo pa siya, pero tingnan mo siya, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Sa buong Yunjing, ako lang, si Xu Hao, ang para sa'yo. Gawin mo na! Karapat-dapat ka rin, gago. Hindi ako karapat-dapat. Ikaw ba? Hindi lang ikaw isang mamamatay tao ngayon, kundi 3 taon pa lang ang nakalipas. Isa ka lamang aso na inalagaan ng pamilya Luo. Huwag mong isipin na sa panunuyo mo sa Medical Saint, masisira mo na ang aming pamilya, ha? At madaling maluloko ang lahat. Sinasabi ko sa iyo, Wang Bo, ang aso ay mananatiling aso. Balutan man ng balat ng baka, di magiging tao. Alalay. Suhaw, ano? Hahaha. Q-Yan, alam ko ang gusto mo, pero bigla kong naisip, masyadong magaan na parusa kung papatayin siya ngayon. Ano gusto mong gawin? Kahit 3 taon nang nahatulan si Wang Bo at nasa impyerno, nakonsensya ang mga pamilya sa Yunjing sa pagkamatay ni Senior Luo Xiaolong. Imbes na patayin siya dito, mas mabuting dalhin siya sa Yunjing at gagamitin ko ang Scroll of Exterminating Evil para tipunin ang mga pamilya at magsagawa ng paglilitis ng masamang salarin. Para di na humaba, patayin na natin siya. Ako na sa bangkay malinis. Huwag kang magmadali. Tinamaan siya ng bala, wala na siyang silbi. Ang paglilitis sa masamang salarin ay makapaghihiganti sa ama mo at higit sa lahat, mapapatatag ang pamilya Xu. Gusto kong makita kung sino ang susuway sa pamilya Xu para ipagtanggol ang gagong to. Ang galing mo talaga, Hao. Sige, sundin natin yung plano mo. Pagdating ng tren sa Yunjing, mauna ka na at ipunin ang mga kinatawan ng pamilya sa bulwagan ng pamilya Xu. Ako na mismo ang bahala sa gagong ito. Q-Yan, ikakasal na tayo. Bakit formal ka pa sa mapapangasawa mo? Hao, wag magmadali. Pag nakaranti ako sa ama ko, saka na lang. Ayos lang. Sigurado na namang ikakasal tayo. Hindi ako nagmamadali. Paano mo nalaman na sasakyan kita? Matagal na tayong magkasama. Kung ganyan tayo kadihado, barilin na lang kita, tapos magpakamatay para tapos lahat? Nung binaril mo ako, alam kong umaarte ka lang, anak ka ng Medical Saint, kaya di ako makakatakas o makakaiwas. Sige, tumakas ka na. Walang nasasakita. Tapos? Plano ko na magpanggap kang patay at paalisin ka ng driver. Iniisip mo bang tumakas ako mula sa impyerno pagkatapos mong makalaya rito? Alam kong balak mo, ngunit kasagsagan ng pamilya Xu. Di mo sila basta mapapabagsak. Umalis ka muna ng Yunjing. Magplano tayo. Ngayon, ang mga pamilya sa Yunjing ay langgam lang sa akin. Pinabayaan ko silang magsaya ng 3 taon, oras na para maningil. Saka, pinaghintay kita ng 3 taon, hindi na kita iiwan ulit. Wang Bo, sigurado ka ba? Ayaw mo? Kung nagpasya ka na, asawa mo ako at sasamahan kita. Master, dumating na halos lahat, pero alipin lang pinadala ng pamilya Shen at Luo. Hayaan mo sila. Kapag napatay ko si Wang Bo, kami na ng ama ko ang bahala sa kanila. Makibahagi, agad ko kayong ipinatawag para sa isang dahilan, pagbuklurin ang mga pamilya ng Yunjing para sa paglilitis ng masamang salarin, ilabas ang Scroll of Exterminating Evil ng pamilya Xu. Kapag lumabas na ito, magkakaisa ang lahat laban sa traidor. Sino kaya masamang lilitisin ngayon? Dalhin ninyo rito ang kriminal, si Wang Bo. Tulad ng inyong nakikita, siya ang pumaslang sa Medical Saint na si Luo Xiaolong, ang masamang salarin na si Wang Bo na itinapon sa impyerno 3 taon na ang nakakaraan. 3 taon sa kulungan, hindi siya nagsisi, gustong tumakas. Nakatakas kahapon, pinaslang ang mga inosente sa tren. Kung hindi ako dumating, si Q-Yan, hindi natin alam ang mangyayari. Xu Hao, lalo kang gumaling sa pagbaluktot ng katotohanan. Huwag kang magdahilan. Sumunod ka na lang sa batas. Kung paglilitis pwede depensa, hinahatulan mo ako ng walang batayan. Paglilitis ba to o hatol? Ang taong ito'y naiiba. Wang Bo, ang iyong kasalanan ay batid na ng lahat. Huwag ka nang mag-aksaya ng laway.
Sabi ninyo, alam ng lahat. Kung mabilis kumalat at sapat ang nakakaalam, pati kasinungalingan ay magiging totoo. Hindi nyo nasaksihan ang pagkamatay ng Marshal Saint. Wala kayo sa tren. Dahil lang sa walang batayang pahayag ni Shu Hao, mahahatulan na ba siya? Hindi ko alam kung talagang hangal kayo o sadyang masama. Ikaw ang mahilig makipagtalo. Matagal nang naresolba ang nangyari. Kung hindi sa ama ko, matagal ka nang patay. Hawak ko na ang scroll ng pagpuksa ng kasamaan, kaya wala nang pakundangan. Pirmahan niyo ang scroll para parusahan ang masamang ito. Sino ang naninirang puri sa aking amo, naghahanap ng kamatayan? Sino ang naninirang puri sa aking amo, naghahanap ng kamatayan? Lian Chao, bakit ka rito at hindi sa iyong ama? Ayaw, para ipagtanggol ang amo. Kailangan ba ng patunay? Amo, pasensya na sa pagkahuli. Huwag ng formal, gawin ang dapat. Ito ang mga ebidensyang nakalap ko laban sa pamilya Shu sa 3 taon. Sapat na ito para sila ay gibain. Ang mag-ama ay lubos na nagtiwala sa akin. Mayroon akong video at audio recording upang patunayan na ang pamilya Shu ang may kagagawan ng kaso 3 taon na ang nakalipas. Kayo ang tunay na pumatay kay Master Wu Sheng. Sige, magaling ka, Wang Bo. Kahit nasa kulungan ka, nagawa mo pa ring magtanim ng espiya sa aming bahay at nagtago siya ng 3 taon. Minamaliit kita. Hindi na bago masyadong mataas ang tingin mo sa sarili. Sa tingin mo, matatalo mo ako? Masyado kang inosente kung iniisip mong ibagsak ang pamilya Shu gamit ang walang kwentang impormasyon. Ang pamilya Shu ang pinakamalaki sa Yunjing. Hindi ito kayang pantayan kahit magkaisa ang pamilya Shen at Luo. Sino ka para kalabanin kami? May kinalaman ba ang krimen sa laki ng pamilya? Ngayong may ebidensya dahil makapangyarihan ang mga Shu, hindi sila mananagot? Dapat mong malaman, kinasusuklaman ko ang mga nagtataksil sa akin. Ang huling nagtaksil ay pinakain kong buhay at ikaw na ang susunod. Ang mga video at salita ay pwedeng pekein. Talaga bang kakalabanin niyo ang pamilya Shu para sa mga bagay na hindi sigurado? Siyempre hindi. 3 taon na ang nakalipas. At sino ba ang nakakaalam kung totoo o peke ang ebidensyang ito? Hindi bata ang mga pinuno ng pamilya, kaya alam nila ang pangarip. Nangako na ang pamilya Li na susunod sa pamilya Shu. Sa isang panig na pahayag, paano kami magbabago? Nung si Shu Hao ang nagkakalat ng chismis, naniwala kayo agad. Ngayong may testigo at ebidensya ako, sinasabi ninyong isang panig lang. Mukhang walang inosente rito. Wang Bo, mababaliwala mo ang nakalipas na 3 taon, pero hindi mo matatakasan ang nangyari kahapon. Kahapon? Paano mo nagawang ungkatin pa ang tungkol sa tren? May nakakita sa nangyari kahapon. Chuyan, ikaw naman. Sabihin sa lahat ang ginawa ng hayop na yan kahapon. Wala naman siyang ginawa, maliban sa tinutugis siya, kaya ipinagtanggol lang niya ang sarili niya. Chuyan, anong ibig sabihin yan? Chuyan, ano ba talaga ang kahulugan ng lahat ng ito? Paglabas ni Bo sa kulungan, bumalik siya sa Yunjing. Agad umarkila si Shu Hao ng tren, tinipo ng tauhan at nagplano ng bitag para patayin si Wang Bo. Ngunit mas magaling si Wang Bo kaya natalo lahat ng tao ni Shu. Sinungaling! Hawak ko ang record ng usapan natin at plano ng pag-atake na sinulat mo. Itatanggi mo pa ba yan? Magaling, Chuyan. Hindi ko akalain nakakampihan mo pa siya ngayon matapos ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa'yo. Pagmamahal? Ang pagmamahal mo ay ang pagsamantala sa pagkamatay ng aking ama, pagbagsak sa pamilya Luo, pag-agaw sa ari-arian. Pinipili akong magpakasal sa'yo dahil mag-isa ako. Bintangin ang mahal ko, patayin ang ama ko, at adawin ang yaman ko. Shu Hao, ikaw na basura ng lipunan. May gana ka pang pag-usapan ng pagmamahal. Ibig sabihin, nagpapanggap ka lang sa akin at matagal mo na akong pinaplano. Mula simula, di ko pinagdudahan si Wang Bo at napatunayan kong tama ako. Liu Qiu yan, dahil pinili mong sumama sa asong yan, kahit isang tabi ang pamilya Luo, wag mo akong sisisihin. Sige, ang pamilya Shu ang may kagagawa ng nangyari 3 taon na ang nakalipas. Ano ngayon? Sa amin galing yon. Ano ngayon? Ngayong umamin ka, magpakamatay ka na para magbayad. Pinapapatay mo ba ako para pagbayaran ang kasalanan? Kung magpakamatay ka ngayon, mabubuhay ang pamilya Shu ng isang araw. Kung hindi, gigibain ko sila ngayong gabi. Ang cute mo sa inosenteng pagkatao mo. Bakit sa tingin mo, umamin ako sa pagpatay ng walang takot? Ano ang narinig ninyo kanina? Sino ang pumatay kay Marshal Saint? At sino ang naghagis ng kamay na yon sa tren?
Malinaw na pinatay ni Wang Bo si Marshal Saint, isang kasalanang hindi mapapatawad at dapat parusahan ng kamatayan. Tama, salarin ka, Wang Bo. Kasalanan mo lang yan. Mapapatunayan din namin. Isulat ang pangalan ninyo sa scroll ng pagpuksa ng kasamaan. Pangalan mo. Ako ang katiwala ng pamilya Shen, autorisadong pumirma kasama ang pamilya Shu. Ako ang katiwala ng pamilya Luo. Walang utos ang pinuno, pero alam kong sasang-ayon siya sa desisyon ko kung narito siya. Kapag pumirma ka, papalabasin kita. Binibini, si Lo Mingyu ang may kapangyarihan sa pamilya Luo. Tauhan niya ako, kaya hindi mo ako sako. Ngayon naiintindihan nyo na ito ang pagkakaiba natin. Ang pamilya Wang ng Yunjing ay handang pumirma sa scroll para makatulong sa pag-alis ng masamang tao. Sinusuportahan ng Song family ang communities kay Wang Bo. Ang buong pamilya Yang Nangjing ay susuporta sa pamilya Shu. Si Wang Bo ay dapat mamatay. Patay! Patayin! Patayin! Mahusay, napakagaling ninyo. Sinayang ninyo ang pagkakataon. Kahit katotohanan ng kaharap, patuloy kayong nagbabaluktot ng katotohanan at tumutulong sa kasamaan. Ang ganitong Yunjing na walang katarungan ay dapat mag-alsa. Mamamatay ka na, pero ang yabang mo pa rin. Ako mismo ang papatay sa'yo. Humingi ka ng katarungan sa Haring Kamatayan. Mga Ginoo, lumagda na kayo. Matatapos na ang ritual. Ngayon, ako, si Shu Hao, ang papatay sa masamang Wang Bo. Saksihan ninyo ito. Subukat! Imposible! Napakalakas ko. Nakita ko mismo. Paanong hindi pa rin ito totoo? Ikaw na taksil na babae. Alam mo bang nagbago na ako? Pagsisikapan kong pahalagahan ito. Kung ikaw at si Wang Bo ay maglilingkod muli sa akin at pipirmahan ang scroll na ito, patatawarin ko kayo. Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang dungisan ng scroll ng pagpuksa ng kasamaan ng pamilya Shu. Lumaban at nagprotekta sa Huaxia ang pamilya at ang Dragon Palace. Maraming bayani ang nagsilbi. Kaya ibinigay ng Dragon Palace ang scroll na ito. Mulit ang scroll ng pagpuksa ng kasamaan ay puno ng pangalan ng maliliit na tao ng Yunjing, isang malaking kabalintunaan. Ang lakas ng loob mo! Sa gawa-gawang armas mo, magsasalita ka laban sa Dragon Palace! Ang panggamot na karayom, lihim ng manggagamot, sukdulan sa kabutihan at lakas. Tanging masasamang tao ang magsasaibing mahika ito. Hoy! Huwag kang maniwala sa matandang Chen. Ni hindi ko alam ang panggamot na karayom. Paano niya makukuha ang galing ng manggagamot? Palakas sa balon. Tanungin mo yung asong nakahandusay. Kung ano to, 3 taon na ang nakalipas. Dinaya niya sa akin ang lihim na pamamaraan ng karayom. Pero sa loob ng 3 taon, wala pa rin siyang natutunan. Ikaw, mayabang ka. Hindi pa tapos. Ngayong putol na ang ugat sa kamay mo, wala ka ng silbi. Lalaban ka pa ba? Kung hindi ako nagkakamali, may kahinaan ng panggamot na karayom kapag sobrang pagod ka. Kakatapos mo lang gumamit ng 2 karayom. Kung ipipilit mo pa, babalik sa'yo ang epekto. Wala ka ng alas. Wang Bo, totoo ba yan? Totoo nga. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kung gusto ka nilang saktan, dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko. Master, mauna ka na. Susunod kami sa'yo. Ang isang masamang tao ay talagang masamang tao. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagtatago ka lang sa likod ng isang babae at nagpapanggap na matapang. Lumapit kayo! Patayin! Patayin! Patayin ko siya! Paano mangyayari ang ganung bagay?
Ano pang ginagawa nyo? Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Sumugod na kayong lahat. Suhaw, negosyante kami, hindi nakikipag-away. Chuhaw, matanda na ako. Kung sana lang mas bata ako ng 20 taon, ipagtatanggol kita. Ngayon, kayong dalawang duwag. Sa oras ng pangangailangan ko, wala kayong nagawa. Tama na! Kung anong kaya mo, gawin mo. Ang mabuting lalaki ay hindi nakikipagtalo sa babae. Si Shuhao mismo ang bahala. Walang kwenta. Chuyan, anong nangyari sa'yo? Inapake na naman siya ng sakit niya. Ganun lagi, pag sumusobra siya sa lakas at sa oras pa na to, nakakainis. Lian Xiao, dalhin mo si Chuyan sa likod ko. Pero, Panginoon, Ayos lang, hindi nila ako kayang saktan. Wangbo, di ka na kayang pulungan. Hoy, mga walang kwenta. Bakit kayo nakatunganga dyan? Sige, patayin niyo si Wangbo para sa akin. At dalhin niyo si Luo Qiuyan. Pagdating ko sa bahay, tatalunin ko siya ng husto. Titingnan natin kung maglakas loob pa siyang pagtangkaan ako. Gusto niyang mamatay. Sige, hulihin. Kanina ako ang lamang sayo. Anong ipanglalaban mo sa akin ngayon? Sinabi mo, ang estado natin ay langit at lupa. Walang pagkakapantay, di ba? Tama, pero hindi ba huli na para maintindihan mo yan ngayon? Sayang at kalahati lang ng sinabi mo ang tama. Ako ang langit at ikaw ang nasa lupa na tinatapakan ko. Ano? Narinig niyo ba? Baliw na siya. Sabi niya, mas mataas ang posisyon niya kaysa sa akin. Ha ha ha. Xiao, huwag na nating aksayahin ang oras. Hindi ko na masikmura to. Baka sabihin pa niyang isa siyang santo. Tama ka, ako nga ay isang santo. Singsing ng hari ng Dragon Palace. Huwag kang magulat, hindi lang yan isang singsing. Teka, hindi to ordinaryong singsing. Ito, sigurado akong ito ang singsing ng hari ng Dragon Palace. Hindi ako maaaring magkamali. Nagyayabang! Ang singsing ng hari, isa lang sa China. Narinig ko lang, hindi nakita. Ikaw na uod sa imburnal, daga sa kanal, hindi ka karapat-dapat. Saan mo nakuha yung basura para magpanggap na singsing ng hari? Dahil sa mga salita mo, nararapat kang parusahan ng pagputol ng dila. We, sa tingin ko, desperado ka, kaya gumagawa ka ng pananakot para makapagpatagal at humanap ng pagkakataong tumakas. Sinabi ko sa'yo, walang mangyayari. Mula nang pumasok ka, isang wakas lang, nabuhatin ka palabas ng pira-piraso. Kung ganon, Dragon Emperor's Ritual, magpakita ka. Magtipon! Yo, Marshal, nagpakita ang hari. Lumitaw ang Big Dipper. Umiilaw ang akla. Tinatawag ba ako ng Medical Saint? Nasa labas na ang Crown Prince Convoy. Magsisimula ang kainan sa kalahating oras. Ibibigay niya sa atin ang kalahati ng enerhiya ng Persia pagkatapos. ang Big Dipper! Sabihan ng Crown Prince na kansilado na. 6 na buwan ang nakikintay ang Crown Prince kapag kinansela natin. Hayaan mo siya. Mas mahalaga ang gagawin ko ngayon. Ang nagwagi si Yao Guang, ang fighting genius na si Yao Guang, may 100 sunod-sunod na panalo, sinira ang world record, nanguna sa kasaysayan ng pandaigdigang pakikipaglaban. 7 stars Northern Location, 10,000 demons annihilated, tawag ng Dragon Palace. Kung may tutol pa, sumama kayo. Salamat kaibigan. Mandirigma, samahan ako sa Medical Saint. Ang bituin at Tianshu ng Dragon Palace ay tumatanggap ng utos. Ang ikalawang bituin ay lumitaw. Utos kay Yuheng ng Dragon Palace. Lumitaw ang ikatlong bituin. Utos kay Yao Guang ng Dragon Palace. Lumitaw ang bituin, nagtipon ng mga bayani. Lumitaw ang gulo. Sa ika-6 na bituin, nagbago ang lahat. Kenshuan, utos mo. Ang huling bituin, si Kaiyang, ay tumatanggap ng utos. 7 bituin ang hilagang pag-ikot, 10,000 demonyo. Ang napatay, ang batang ito ay nagpapanggap lamang pala. Sirang trick. Akala niya madali tayong lokohin? Hindi, mali ka! Chen, anong ginagawa mo? Baliw ka na? Lumitaw na ang 7 bituin. Bumabagsak ang langit. Bumabagsak ang langit. Nagpakita na ang 7 bituin. Bumabagsak na ang langit. Bumabagsak na. Ang 7 bituin ay lumitaw. Ang 7 bituin ay lumitaw. Bumabagsak ang langit. Matanda, duwag ka. Tinakot ka ng bata hanggang sa natulala ka. Swerte, di ko pa yan narinig.
Ang tunay na lakas ng Dragon Palace ay isang signal device. Kapag na-activate, ang 7 stars ng Dragon Palace mula China ay agad magtitipon. Kapag tagumpay, isang bituin ang magniningning sa northern sky. Narinig ko ang 7 stars ng Dragon Palace, ang pinakamalakas na guardian sa kanluran ng China sa ilalim ng pinuno ng Dragon Palace, pero daang taon na, hindi pa sila nagsama-sama. Isang bituin, tigil giyera, 2 bituin, baligtad titulo, 3 bituin, kuweba'y lilitaw, 4 na bituin, bayani magtitipon, 5 bituin, digmaan sisiklab, 6 na bituin, langit at lupa'y magbabago, 7 bituin sa hilaga, bansa'y maglalaho. Ngayon, lumitaw na ang 7 bituin. Ito ay simbolo ng galit ng Diyos. Tapos na tayong lahat. Banal na manggagamot. Ang masamang tao ay nagalit sa kapangyarihan ng Diyos. Kasalanang hindi mapapatawad. Kahit huli, mas alam pa rin niya ang takbo ng panahon kaysa sa lumalaban sa agos na ito. Patandang Chen, anong pagyuko yan? Kung siya ang medical saint, ako ang ninuno ng medical saint. Dahil sa mga salita mong mapangahas, dapat lipulin ng pamilya Li. Ikaw lang ang gustong lumipol sa pamilya Li. Sa tingin ko, ako ang dapat lumipol sa buong pamilya ninyo. Tutal, iisang pahina lang naman ang nasa libro ng rehistro ng sambahayan mo. Mabilis at mahusay akong pumatay, Mayordomo. Suriin nyo, totoong nakabitin ng 7 bituin sa hilaga. Sinilip ko kanina, kakaiba nga ang Big Dipper ngayon. Napakaliwanag talaga nito. Bakit nangyayari ang ganito? Master Shu, huwag kang mag-alala. Normal lang yan. Naiintindihan. Huwag kayong magpanik, manloloko ang Wangbo na yan. Sa wakas, naiintindihan ko na. Nagpapatumpik-tumpik lang siya. Hinihintay ang pagsikat ng 7 bituin. Ano ang ibig mong ipahiwatig, Ginoong Xiao? Nasa impormasyon edad na tayo. Tumpak ang weather forecast. Alam ng batang ito na lilitaw ang 7 bituin ngayon. Kaya nagpatumpik-tumpik para dayain ang lahat. Nalantad na ang kasinungalingan. Wangbo, pinalsipi ka mo utos, nagpanggap na medical saint, nilapastangan pamilya at lumaban sa paglilitis. Sapat na lahat para sa parusang kamatayan. Sayang, isang buhay lang mayroon ka. Kung hindi, tiyak mararanasan mo 10 matinding pagpapahirap. Dakpin si Wangbo, utulin, balatan at laslasin ang litid. Ipakikita ko sa kanila ang kahihinatnan ng paglaban sa pamilya Shu. Tatam yung pamilya Shu. Ha? Ano ba ang nangyayari? Bakit mayroong ganong bagay? Dragon Palace 7 stars. Gobernador ng Jianhai, Jianji. Guardian ng Nanjiang, Jianshuan. 7 bituin ng Dragon Palace, Jianshu. Haring Yao Guang ng Dragon Palace. 7 stars ng Dragon Palace. Commander ng Shiro 7 stars ng Dragon Palace, Medicine King Valley Master Kaida. 7 stars ng Dragon Palace, Yu Heng. Dragon Palace 7 stars, sumasamba sa Panginoon, nagbibigay galang sa medical saint. Tayo. Si Wangbo ba ang medical saint, ang may-ari ng Dragon Palace? Paano nangyari ito? Hindi ba't ampon lang siya ng pamilya Luo? Hindi ba't hulila siya? Ang bituin ay nagtipon. Paano naging peke? Niloko tayo ng batang Shu. Tayo. Huli na bang aminin ang pagkakamali? Huli na ang lahat. Dumating na ang matinding galit ng langit at ang malakas na parusa. Dahil lahat tayo ay lumagda sa kasulatan. Tiyak na ang kaparusahan. Hindi na natin maililigtas ang ating buhay. Sana lang ay maging maawain ng medical saint at huwag nang isali ang ating mga pamilya. Imposible! Hindi ka medical saint! Paanong magiging medical saint na naghirap sa loob ng maraming taon at naging ampun lang? Imposible! Hindi ikaw ang medical saint! Kung ikaw ang medical saint, paanong nagpanggap ka lang ng matagal? Di nagtagal pagkapanganak ko, namatay ang ama ko para sa bayan. Bago siya pumanaw, ipinagkatiwala niya ako sa Martial Saint. Pinalaki niya ako at pinrotektahan ang kaharian. Ngunit nang aakyat na ako sa trono, sumalakay ang pamilya Shu ng Yunjing. Namatay si Martial Saint habang ipinagtatanggol ako at ako'y nasugatan, kinaladkad sa impyerno. Ito ay mga katotohanang hindi matatawaran. Ngunit sa katotohanan, pinili ninyo ang may kapangyarihan. Walang silbi ang pantawag sa inyong maharlika. Mga walang batas kayo. Matagal kayong nagpakasasa sa karangyaan. Iyan ay malaking kawalang katarungan. Kaya magpapatupad ako ng hustisya at itatama ito. Idagdag sa aklat ng langit ang kapalaran. Nandito na! Bilang Panginoon ng Dragon Palace at Medical Saint, inuutusan kitang lipulin ang lahat ng pamilya rito kasama ang 7 stars. Masusunod! Masusunod! Panginoon! Maawa po kayo, Panginoon!
Huling habilin mo? Panginoon, ako na matanda at nabulagan, hindi makita ang liwanag, isang kasalanang hindi mapapatawad. Wala na akong mukhang ihaharap sa mundong ito. Nais kong gamitin ang buhay kong ito upang iligtas ang aking pamilyang Chen. Maawa po kayo, Panginoon. Ang pamilyang Chen na matuwid at walang dungis ay maililigtas. Salamat sa iyong habag, Panginoon. Aray! Ang sakit! O bakit ang sakit-sakit nito? Nang matauhan ako, 3 taon na akong nagkakamali. Alam kong mali ang ginagawa ng mga ito, pero pinagtatakpan ko sila. Akala ko malakas ang kakampi ko. Sa paglipas ng panahon, nawala ang pagkatao ko. Inaamin ko ang kasalanan ko, pero ang mga nakababatang san ay walang alam. Sana'y maunawaan ninyo, Panginoon. Ibang klase ako. Susundin ko ang batas. Maraming salamat, Panginoon. Hayop ka, hihintayin kita sa daan patungo sa kabilang buhay. Dahan-dahan nating pagbabayaran ang ating mga utang. Lee family, nasaksihan mo ang Sun at Chen. Hindi mo pa ba alam ang gagawin mo? Kanina, nang gusto nila akong patayin, ikaw ang sumigaw ng sala. Nang linawin ko ang pagkatao ko, sinabi mo lang, angkop na parusa. Ngayon, napipi ka na? Ha? Ano? Ang pamilya Lee ayaw magsisi. Ang pamilya Lee ay hindi nagsisisi at lumalaban sa paglilitis. Walang patawad sa buong pamilya. Ang pamilya Lee ay hindi nagsisisi. Walang patawad sa buong pamilya. Ang pamilya Song ay aamin sa kasalanan. Pakiusap, iligtas ang aking pamilya. Haharap sa batas ang pamilya namin. 3 taon na, isusubok ko ang lahat. May ebidensya ako sa kalokohan ng pamilya Shu. Humihingi ako ng awa, Panginoon. Ang pamilya Yang, handang ibigay lahat para matubos. Para tapusin ang kasong ito, inaamin namin. Shu Hao. Ikaw na. Hindi mo ko pwedeng patayin! Wala ka nang balikan! Ang pamilya Shu, pinakamalaking pamilya sa Yunjing. Pag nasira sila, babagsak ang ekonomiya ng Yunjing. Di ka palalampasin ng tatay ko. Gusto kong malaman kung paano ako hindi palalampasin ng iyong ama. Ako ang bugtong na anak ng pamilya Shu. Kung malaman ng aking ama na pinatay mo ako, maghihiganti siya. Sisirain ang lahat. Hindi mo ako maaaring patayin. Pagdating mo sa impyerno, pakisabi sa ama mo na magpakabuti at magsisi. Wala akong kaalam-alam sa sinasabi mo. Mamay nagkasan! Pitong bituin, ihatid siya sa ama. Wag! Alisan ba natin si Miss Long? Hindi, mahina si Q yan, baka mapaslang. Kapag natapos na ang lahat, gusto kong bumalik siya bilang reyna at pamunuan ang pamilya Luo. Sige. Kamusta ang Tenglong Banquet? Utos niyo ay naipadala na. Wala na ang pamilya Shu, iba pang kalaban, lilipulin sa 3 araw. Pagbagsak ng Shu, pagdating ng medical saint sa Yunjing para sa Tenglong Banquet sa 3 araw. Sino mang di, maniniwala ay di tao. Bakit panik? Kung mas magulo, mas maraming pagkakataon, ang pamilya Shu na umapi sa atin ay nawasak sa isang gabi. Ito ang pagkakataon para magsanib-puwersa tayo at makamit ang tagumpay. Tama, ang pamilya Shu ay palaging mayabang at mapang-api, kaya normal lang na parusahan sila ng Dragon Palace. May punto ka, nakakalito ang medical saint ng Dragon Palace. Akala ko bakante pa rin ang posisyon. Sa Tenglong Banquet na ito, dapat nating makuha ang pabor ng medical saint. Tama. Ninyue, may paraan ka ba? Kung wala, tutulungan kita. Ang Tenglong Banquet ay personal na pinangangasiwaan ni Liu Xiaotian, kaya papuntahin mo siya sa Taikang Hospital ng Luo Group para mag-imbestiga. Siya mismo ang kakausap at magpapakilala sa iyo sa medical saint. Ang Taikang Hospital ay madalas multuhin, hindi maganda. Haha, walang basehan ang usapin ng multo. Huwag pansinin iyan kung gusto ng malaking bagay. Magandang pagkakataon nga ito. Pag-iisipan kong mabuti. Nasaan ako? Sinaktan ka ba ng pamilya Shu? Huwag kang mag-alala, tapos na ang pamilya Shu. Matagal na kitang gustong iligtas, kaya pinilit kong mabilis na lumakas. Subalit ang Luo technique ay malamig, kaya ginulo ako ng masamang sinerhiya. Paumanhin, di kita inalagaan. Huwag mong sabihin yan, handa ako.
Sapat lang ang Q-Hun needle ko para pigilan ang masamang enerhiya mo. Natulungan na kitang kumalma, pero hindi ito ang paraan. May iba pa. I know. Kapag sinabi ko ito, baka hindi mo matanggap. Basta gumaling ako para makaganti. Kahit mamatay, handa ako. Sabihin mo ang paraan. Yin-yang balanse. Yin-yang na pagkakaisa? Makikipag-ugnayan ka sa akin? Hindi. Itong bagay na ito ay hindi kailangang madaliin. At saka, kung dahan-dahan lang gagamutin ang sugat mo, gagaling din naman. Juyan, ikaw. Matagal na tayong mag-asawa. Dapat nakitang ibigay sa'yo. Tagumpay, nagkasundo ang Yang ng Soul Driving Needle at Yin ang pamamaraan ng Pamilya Luo. Perpekto na ang kasanayan ko, di na limitado ng 3 karayom. Sa Pamilya Shen, papatayin ko isa-isa, dalawa-dalawa. Ito ba ay isang kaluluwa? Aray, batas? Multo, bakit ka nandito at hindi mag-reincarnate? Nagdusa ako sa buhay, namatay ng di makatarungan, ipinako sa dingding at walang muling pagsilang. Pakiusap pare, tulungan mo ako. Hindi ako immortal, mali ka. Nakikita mo't nakakausap. Kung hindi ka immortal, sino ka? 2 taon na ako rito, malapit ng maglako. Sana'y iligtas mo ako. Hindi ko alam nasaan ang bangkay mo. Paano kitang ililigtas? Malapit lang ang bangkay ko. Tingnan bukas ang balita at malalaman mo. May kaaway tayo, immortal, iligtas mo ako. Perpekto na ang banal na karayom. Nakikipag-ugnayan na ako sa langit at mga espiritu. Ang mundong nakikita ko ngayon ay iba na sa mga mortal at multo. May dating ito. Si Liu Xiaotian ay biglang nagkasakit habang sinusuri ang Taikang Hospital. Nilalapatan siya ng lunas. Mukhang doon nagmula ang problema. Jising? Oh, ano ang tinitingnan mo? Hindi ba't iyan ang ospital ng aming pamilya, ang Taikang Hospital? Paano nangyari ito? Ngayon ang tamang oras para kontrolin ang Pamilya Luo. Sa ospital tayo mamaya. Tingnan, gawan mo na ng paraan. Nakita na ng lahat ng espesyalista, pero di maharap ang sakit. Huiying, kung may masabang mangyari, pagbabayarin ko ang pamilya ninyo. Master Shen, narito ka? Iisa ang pamilyang Shen at Luo. Di namin sila pababayaan. Kapag nalampasan ito, ang Pamilya Luo ay susunod sa yapak ng Shen at maganda'y sasabihin ko sa kanila sa Tenglong Court. Huwag mag-alala, Mr. Wang. Inanyayahan ko ang mga nangungunang doktor sa mundo. Si Mike, nagwagi ng Nobel Prize at ikinalang na panauhin ng presidente ng Shiguo. Si Shin Zaihe, numero 1 manggagamot sa Korea, tanyag sa acupuncture, at si Kawaguchi, inapo ng dakilang onmyoji ng Japan. Di ko lubos akalain na sa dakilang China, walang may kakayahan at kailangan pa ng tulong mula sa dayuhan. Tulad ka dati, multo lang ang kinatatakutan. Huwag mo nga akong pagtawanan. Kailan parating ka dito kakakatakot ang ospital na ito? Ito ang lugar ng 5 espiritu, kaya normal ang kakaibang atmosfera. Makipot ang pasilyo, mahina ang pagdala ng tunog na nagiging sanhi ng kapahamakan. Ang mga larawan sa dingding ay sadyang inilagay para lumikha ng ominous visual effect. Dahil dito, nagiging balisa at takot ang tao. Madilim ang pasilyo, may liwanag sa dulo, parang sugat sa langit. Iyan ang nakakamatay na aura. Doon tayo sa silid na nasa harap. Ang sakit ni Elder Liu ay sakit sa neurological. Mayroon akong bagong gamot. Isang gamit lang, gagaling na siya. Panoorin ninyo kung paano ako magpagaling. Isang tusok lang at gagaling na siya. Kung pareho kayong walang magawa para pagalingin siya, ako na ang bahala. Gagaling si Mr. Liu. Kung ganon, bahala na kayong tatlo. Kung ayaw ninyong mamatay si Mr. Liu.
Huwag maniwala sa peking doktor na yan. Luo Q yan, bakit ka nang gugulo? Mahalaga ang kaikang hospital sa pamilya Luo, kaya dapat akong pumunta. Wangbo, kailan ka lumabas? Wangbo, naglakas loob kang tumakas. Dakpin yan. Tingnan natin kung sino ang mga nahas. Igil! Nakahandusay pa ang patay. Bawal maigay sa loob. Binibining Luo, hindi sila tatakas. Kapag gumaling na ang pinuno, huli na para hulihin. Sige kayong tatlo. Sige. Ito si Kawaguchi. Sa harapan niya, walang sinabi ang traditional na Chinese medicine. Paano nangyari ito? Ikaw na dayuhang manggagamot na walang silbi. Naglakas loob kang sakta ng aking pinuno ng pamilyang yun. Papatayin kitang talaga. Panlabas lang ang medisina ng Siguo, hindi panloob. Pwede sa simpleng sakit, pero sa malubhang karamdaman, Chinese medicine lang. Tama yan, galing Korea ang Chinese medicine. Sa China ay kaunti lang ang nakuha nyo. Huwag kayong mag-alala, tingnan ninyo ang aking pag-acupuncture. Yay! Dinong Liu, gising ka na. Kita nyo ba? Korea ang original na Chinese medicine. Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Ang lakas ng loob mo! Tingnan mo ang galing ng aking Onmyo Jutsu! Yao Mingsu, ayos na si Ginoong Liu. Mr. Kawaguchi, talagang karapat-dapat kang maging numero 1 sa Asia. Tunay na namangha ako. Oo, Diyos ang galing ng master. Ang Onmyo Jutsu namin ang tunay na Taoismo, hindi nyo kaya. Mga salamangkero lang sa kalye. Ano ka ba? Pati Onmyo Jutsu namin iniinsulto mo? Hindi kayang supilin ng Onmyo Jutsu mo ang masamang espiritu? Pagkatapos ng ilang minuto, gigising siya, lahat ng narito ay mamamatay. Gising na si Mr. Liu, pero nanatakot ka pa rin dito. Miss Luo, patayin mo na siya. Mr. Wang, dahil bising na si Mr. Liu, haharapin ko muna ang pamilya ko. Sige lang, binibining Luo. Matagal ko nang ayaw sa lalaking iyan. Mga bantay, Wangbo, kung tama ako, habang buhay kang nakakulong. Pero sa 3 taon, malaya kang nagpapakita sa publiko at sobra kang yabang. Hindi mapapatawad ang kasalanan mo. At ikaw, Luo Qiuyan, paanong nakasama mo siya? Nakalimutan mo na ba ang pagkamatay ng ama mo? Naaalala ko ang ama ko, pero hindi si Wangbo ang dapat mamatay. Nakakatawa. Tanda mo ang paghihiganti? Kalimutan mo na. Isang taksil sa pamilya. Paano ka tatanggapin ng Luo family? Habilin ni tatay. Pareho kaming mamamahala. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung may lugar ako rito. Luo Qiuyan, napaka-inosente mo naman. Dahil lang sa huling habilin ng matanda bago siya mamatay, akala mo kapantay na kita? Magising ka. Dapat alam mo kung sino talaga ang may kontrol sa pamilya Luo sa nakalipas na mga taon. Ang ate mo, hindi talaga kamukha ng lahi ni Uncle Luo. Mas kamukha pa siya ng pamilya Shu. Una, puro salita, pero nang nakitang wala siyang punto, nagpakatotoo na. Kung mapunta sa kanya ang pamilya nyo, delikado talaga. Ay! Hayop na! Walang kakotawaran! Nanangai ka ba? Tama na! May paraan ako para matalo siya ng buong puso. Malinaw ang pagkamatay niya. May paraan ako para matalo siya ng walang duda, para malinaw. Mr. Shen, ano? Nakikita ko, naglakas loob siya rito para subukan ang swerte, humingi tulong kay Liu Xiaotian para baliktarin ang kaso. Nakakatawa, bakit tutulungan ng pinuno ang isang takas? Ilusyon lang, pero ito ang tanging pagkakataon niya. Marunong siyang manggamot, plano niyang tulungan si Liu Xiaotian sa pagkakasakit upang para magkautang si Liu Xiaotian. Hindi niya akalain at itipunin ko ang mga namungunang doktor sa mundo para gamutin siya. Kaya pala desperado siya at kung ano-ano ang sinabi. Ngayon, malinaw na. Nagtataka ako kung bakit naglakas loob siyang questionin ang Fusang Onmyo Jutsu. Dahil nasabi na niya yon, kailangan niyang pagbayaran. Kapalit, Wangbo,
pustahan tayo. Sasali ka ba? Anong pusta? Sabi mo lalong lala ang sakit ng pinuno maya-maya? Bibigyan kita ng 5 minuto para makita kung totoo. Kung manalo ako, magpakamatay ka. Kung manalo ka, sa pangalan ng pamilyang Shen, idedeklara kong inosente ka. Pwede ang pusta, pero hindi patas. Bakit hindi patas? Kung manalo ka, buhay ko ang kukunin mo. Kung manalo ako, dapat buhay mo rin. Hoy bata, huwag ka mang abusado. Dapat ka namang mamatay. Binibigyan ka lang ni Mr. Shen ng pagkakataon. Bibigyan mo ako ng pagkakataon? Mukhang hindi ka naniniwala kay Kawaguchi, ha? Ikaw. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Huwag kang magalit, Miss Luo. Sikat si Dr. Kawaguchi. Bakit hindi tayo pumusta sa bata? Hindi tayo matatalo. Sige, dahil pusta naman to, dadagdagan ko pa. Wangbo, kung ikaw ang manalo, kusa kong isusuko ang pagiging pinuno ng pamilya. Pero kung matalo ka, Luo Qiuyan, pareho kayong haharap sa parusa ni Wangbo. Papayag ka ba? Bakit naman hindi? Papayag ka ba? Bakit naman ako hindi papayag? Pagsusugal sa kaligtasan ng pinuno, kasalanan ito, hindi na dapat maghintay, mamamatay tao siya, kaya dapat umamin at harapin ang batas? Kumilos na, kayo ang nagsabing pusta, tapos pabago-bago kayo, ang lakas ng loob mo, kalma lang Sekretary Huang, may 1 minuto pa, hayaan na nating mabuhay ng 1 minuto pa. Walang saysay ang paghihintay. Ako si Kawaguchi, nasupil na ang daan-daang demonyo, hindi pa pumapalya. Maging ang ninuno nyo sa dakilang China ay igagalang ako bilang nakatataas. Payaso, hindi pa ba sapat ang lapalan nyo sa maliit na lugar ninyo? Ikaw, subukan mo pang insultuhin ang imperyo, hindi mo nakakailanganin si Ginoong Shen. Kaya kapag kumilos ka, tatapusin na kita. Ang lakas ng loob mong manggulo at naglakas loob ka pa ring maghasik ng kaguluhan. Ang lakas ng loob mong maghasik ng kaguluhan. Ano ba yan? Ang lakas ng loob mo. Wow! Ouch! Ang sakit! Panalo ako rito, di ba? Sir, tulungan niyo ko. Wangbo, iligtas mo ako. Kahit may alitan tayo, lumaki pa rin tayo sa iisang bubong. Bilisan mo, iligtas mo ako, Wangbo. Hindi ba't sinabi mong ako ang pumatay sa tatay mo at gusto mo akong mamatay? Bakit kita ililigtas? Kayo, mamadayuhan, dumating dito sa dakilang China para manloko? Bakit ko kayo tutulungan? Wangbo, wala akong magawa. Tulungan mo ako, handa akong tumulong sa kaso mo. Ikaw ang huling ililigtas ko, ikaw ang nagtakda ng pustahan, hindi ba? Dapat marunong kang tumanggap ng pagkatalo sa pustahan, di ba? Wangbo, kahit gusto ko silang patayin, pag-aari pa rin ng pamilya Luo ang taikang hospital. Kung biglang maraming mamatay, magdudulot ito ng usapan. Bukod pa, inosente si Liu Shishu. Oo, tama si Mei Meiyu. Wangbo, iligtas mo ako. Paano ang pangako mo? Kusa kong isusuko ang posisyon sa pamilya kay Qiuyan. Hindi ko babawiin ang aking salita. Binisan mo, iligtas mo ako. Sige na, tulungan mo na ako. Ginoo, totoo po bang multo ang nakita ko kanina? Grabe, bulag po ba kayo at hindi nakakakita? Bakit hindi ninyo nakikita ang nasa harapan ninyo? Tinagamit mo ang soul distilling needle? Totoo bang napakabisa ng technique na to? Ang soul needle ay bumubuhay ng patay, nagtataboy ng demonyo. Bakit gusto ito ng masasama? Hindi ka nagpapakita ng tunay na galing, isa kang dalubhasa. Ginoo, tanggapin niyo po ako bilang inyong disipulo. Ituro niyo po sa akin ang banal na karayom. Ngayon, hubarin ang suit, magpapabuti ako. Ang kanlurang galing nasa dugo. Ipahahayag ko sa mga Koreano na ang tunay na tradisyonal na medisina ay nasa China. Isusuko ko ang aking pagka-Hapones at magsisilbi sa China ng walang pagsisisi. Ginoo, tanggapin kami bilang disipulo. Ituro ang banal na karayom. Mga taga-kanluran, pera at kapangyarihan lang ang gusto nyo? Wala kayong pusong tumulong? Ang 6 Yang Soul Dispelling Needle, di nyo matutunan? Mga Koreano, ginaya nyo ang China noon pa? Kung tuturuan ko kayo, baka malapastangan lang ang mga ninuno. Kayo namang mga Hapon, daan-daang taon na kayong umaasa sa China at gumawa kayo ng mga mas masahol pa sa gawa ng hayop. Kaaway tayo, hindi magkaibigan. Anong karapatan mong magpaturo sa akin? Ang dakilang China ay puno ng mga dalubhasa at kakaibang individual. Bakit ko ibabahagi ito sa inyong mga dayuhan? Xiao Huang, nasaan ako ngayon? Kuya, nagkasakit ka. Butit ginamot ka ng 3 doktor. Kung magsisinungaling lang din naman kayo, hindi ba kayo nahihiya?
Kuya, kami ang tatlo ang nagkonsulta sa iyong kalagayan kanina at kami ang nagligtas sa iyo. Wang, totoo ba yun? Kuya Liu, si Mr. Shen talaga ang nagligtas sa'yo. Ruome Yu, ang pamilyang Luo ay marangal. Bakit ikaw lang ang walang hiya? Oh, plano ni Mr. Shen ang lahat. Akala ko ba wala akong alam sa lahat? Bagamat medyo naguguluhan ako kanina, hindi naman ako tuluyang nawalan ng alaala. Ang pagtatanong ko sa iyo ay para lamang masubukan kung hanggang saan ang iyong kakayahan. Mahigit 10 taon ka nang sumusunod sa akin at ngayon dito mo pa ako niloko. Sabihin mo, siyo ang nagutos sa iyo nito? Wala bumutos. Kung gayon, bakit mo ginawa iyon? Sabihin, si Wang Bo ang utak ng lahat. Nakakatawa, linano ni Mr. Wang ang lahat para siraan ang sarili niya. Baliw pa siya. Kailangan mong linawin ang mga detalye, kung hindi, sino ang maniniwala sa'yo? Tiyo, pakinggan nyo. Si Wang Bo at Luo Qiuyan ay nagkutsabahan para lasunin kayo. Lalasunin ni Wang Bo si Kuya Liu, tapos magpapagaling siya para di mo makalimutan ang kanyang kabutihan. Eksakto sa analisis ko. Tama, Luo Qiu. Bilang pinuno ng pamilya Luo at alamang Taikang Hospital, kasabwat siya. Gumamit si Wang Bo ng kakaibang lason, kaya hindi mapagaling ng 3 doktor. Nagtutugma na ang lahat. Sinadya kitang lokohin upang hindi sila magtagumpay. Walang kinalaman si Jishen, nais kanyang tulungan. Wang Bo, saksi. May masasabi ka pa ba? Shenluo, talo ka sa pustahan kanina. May utang ka sa akin na buhay at hanggang ngayon ay ayaw mo pa ring magsisi? Ang master ay narito sa iyong harapan, kaya ano pa ang sasabihin mo? Maglalakas loob ka pa ring manakit ng tao? Itong babi na ito? Si Shen ang may gawa. Si Shenlong ang may gawa nito. Unggoy na demonyo, baliw ka na ba? Anong sinasabi mo? Umalis ka! Si Shenlong ang gumawa nito. Dinukot niya pamilya ko. Pinilit akong dalhin ka sa Taikang Hospital. Kuya, sinapian ka't nagkasakit. Iniligtas ka ni Shenlong para pabagsakin ang pamilya Luo at bigyan ka ng pabor. Kuya, huwag kang maniwala sa kanya. Siya nga! Ginamit niya ang unggoy para siraan ako. Void Soul Needle, direkta sa kaluluwa. Walang pagsisisi ang tatamaan. Isang panig lang yan. Bakit ka paniniwalaan? May ebidensya ka bang nilason ko si Kuya? Ang ebidensya ay nasa loob mismo. Napakawalang galang mo. Kuya, nababaliw na ang taong ito. Bilisan mo, paalisin mo siya. Dati hindi ako sigurado, pero ngayon ay lubos na akong tiyak. Ang masamang espiritu na lumukob sa katawan ni Kuya ay tila ikaw ang talagang target. Tama? Napakawalang galang mo. Mukhang ang multong iyon ay talagang lumusop at pinuntirya si Ginoong Shen. Oh, siya nga ang tinarget nito. Ang masamang espiritu ay may matinding pagkapuot. Kaaway ba siya ni Ji? Shen? Kalokohan, manahimik kayong lahat. Kung ganun mga Ginoo, pakitingnan ninyo. Ano ito? Bakit may ganitong bagay sa ospital? Ito dahilan sa multo sa Taikang Hospital. Shenlong, kilala mo ba ito? Paano ko malalaman yan? Ang Void Soul Needle, natatangi. Kung hindi ka aamin, kaya kong ilabas ang biktima para magkaharap tayo. Biktima? Ang ibig mong sabihin, ilalabas mo ang laman niyan? Sino ka ba sa tingin mo isang Diyos? Ang baho nito sa kabaong, gusto mo pang ilabas. Kuya Liu, huwag masyadong mag-isip. Niloloko ka lang ng batang ito at niluokilan. Huwag kang mangarap, Shenlong. Hindi pa nabubuksan ang kabaong, pero alam mo nang ito ay isang masamang omen. Alam mo na ba kung ano ang nasa loob nito? Hindi ko alam. Si Ji Wang ay makapangyarihan. Tiwala ako sa kanya na kapag paalis siya ng masamang espiritu. Kuya, hintayin mo ako. Manatili kayong tahimik lahat. Huwag kayong gagalaw. Huwag kang lalapit. Subukan mong lumapit at babarilin ko siya. Shenlong, huwag mong sirain ang kinabukasan mo. Kinabukasan? Pareho lang, mamamatay din. Kung makakatakas ako, tatakas ako. Kung hindi, dadalhin kita. Kung ganon, aminin mo na ang kasalanan. Wala akong bibig. Isang mamamatay tao ang magpapatahimik sa akin. Wang Bo, alam kong hindi ka nagpapahinga sa 3 taon. Perpekto na ang iyong mahika. Pero mas mabilis ba ang karayom mo kaysa sa bala ko? Wang Bo, nagkaamali ka ba sa pagpuntirya? Mukhang hindi pa sapat ang galing mo. Babarilin na kita ngayon mismo, ha? Ano po yun?
Huwag kang lumapit! Huwag kang lalapit sa akin! Guro, ikaw na hayop ka. Bayaran mo ang buhay ko ngayon din. Hindi kita kilala! Huwag ka lumapit! Huwag mo akong hulihin! Ikaw ang gumahasa sa akin, naghanap ng huwad na kapatid para sirain ang ebidensya at pagtakpan. Brutas na pinatay mo ako habang ako'y nagdadalang tao. Ikinulong mo ako sa kabaong, ginawa akong bahagi ng dugong masaker ng ina at anak para hindi na ako muling mabuhay. Napakasama ng puso mo. Napakasama ng puso mo. Ikaw na masahol pa sa isang mahinang aso, hindi ka mamamatay ng payapa. Ano ang dugong masaker ng ina at anak? Ang isang buntis na inang nasakal sa kabaong ay lumilikha ng dugong masaker ng ina at anak. Tila ang pamilyang Shen ay namuhunan ng malaki upang kalabanin ang inyong loob. Shenlong, wala kang puso. Mayroon pa bang bagay na hindi mo kayang gawin? Nagkamali ako. Patawarin mo ako, nagkamali ako. Kasalanan mo yan, mas mabuti pang mamatay kaysa... Di ko inaasahang naging madali. Patay si Shenlong at nalutas ang issue sa Taikang Hospital. Payag si ate, ako na mamuno sa pamilya Luo. Mag-ingat ka, masamang tao ang ate mo. Ngunit narinig kong darating ang medical na santo sa Yunjing pagkaraan ng 2 araw. Hindi na manggugulo ang mga hamak na ito. Dadalo ako sa Tangrong Banquet bilang pinuno ng pamilya Luo at saksihan ito ng medical na santo. Wala nang tututulang pamilya Luo. Magaling yan. Hihilingin ko rin sa medical na santo na bigyan ka ng katarungan. Medical na santo? Oo. Papansin ba siya? Huwag kang mag-alala, dakilang bayani ang dating medical na santo. Bilang anak ng marsyal na santo, ang iyong husay sa medisina ay walang kapantay. Paniniwala ko'y kakampi natin ang medical na santo. Ang dalagay hinimatay noon at di alam ang aking tunay na pagkatao, kawili-wili, tunay... Ano? Siya'y tumulong sa'yo. Di mo pinahalagahan? Hindi! Ang pamunahing dahilan ay masyado mo akong iniisip. Kung minsan, kailangan mo ring isipin ang kapakanan ng iyong sarili. Ikaw ang aking asawa. Kung hindi kita iisipin, sino pa ang iisipin ko? Masyado ba akong makasarili? Kung tungkol sa pagiging makasarili, kailangan ko rin maging makasarili, di ba? Anong gagawin mo? Kukunin ko ang enerhiya mo upang palakasin ang aking kapangyarihan. Mingyu, paano nga ba talaga namatay ang aking anak? Si Wangbo, nagkasundo sila ni Luo Qiuyan at napatay si Shi Qiangqiu. Wangbo, nakabalik na si Wangbo. Wangbo, tiyak na pagpuputol-putulin kita sa maliliit na piraso. Sa Tangrong Banquet na ito, iimbitahan ko ang lahat ng makapangyarihang angkan sa buong mundo bilang pagbibigay pugay sa iyo o hindi sa ninuno ng pamilya Wang. Gagawin ko ang lahat para ipaghiganti ka. Tiyak! Mga Ginoo! May sasabihin ako bago magsimula ang salu-salo. Pumanaw ang aking anak na si Shenlong 2 araw na ang nakalipas. Alam ninyong lahat na siya ang kaisa-isang anak ng pamilya Shen. Dahil sa kanyang kamatayan, magwawakas na ang aming lahi. Kaya naman, ako, si Shen Changzhou, nanunumpa na hindi ako titigil hanggat hindi nababayaran ang pumatay sa kanya. Kung may pagtingin pa kayo sa pamilya namin at tutulong sa paghihiganti ni Shen mo, tatanawin namin itong utang na loob. Huwag kang mag-alala, Master Shen. Ano man ang hilingin mo, handa kaming gawin. Dapat parusahan ng masamang taong iyon. Paano natin siya hahayaan? Sino ang nangahasaktan si Master Shen? Ang taong ito ay ang pumatay sa aking amang si Luo Xiaolong, si Wangbo. Si Wangbo? Hindi ba't nasa impyerno na siya para magbayad? Pinatay muna ang marsyal na santo, tapos ang anak ng pamilya Shen. Lubha siyang masama. Kung hindi natin siya aalisin, hindi na matatahimik ang Yunjing natin. Luo Mingyue, tama si Wangbo. Ang isang walang hiyang tulad mo ay hindi magbabago. Paano kita nakalimutan?
Hindi lang si Wangbo, may isa pa ritong kasabwat. Ang taong ito ay ang sarili kong kapatid, si Luo Qiuyan, ang pangalawang anak ng pamilya Luo. Ang pangalawang anak ni Luo, si Luo Qiuyan, ikaw. Ano? Si Luo Qiuyan? Paano? May galit ang pamilya Luo kay Wangbo, hindi ba? Hindi ko akalain na ang pangalawang anak na babae ng pamilya Luo ay magiging taksil at labag sa moralidad. Mga Ginoo, sabi-sabi lang na pumatay si Wangbo. Noon o ngayon, walang ebidensya. Ako, may pruweba na siniraan lang nila si Wangbo at nagtulungan para guluhin ang Yunjing. Napakawalang galang mo. Sino ba ang hindi nakakaalam na engaged na kayo ni Wangbo? Siyempre, nagsisinungaling ka para sa kanya. Kayong dalawa, maruruming nilalang, mga asong babae na ipinares sa aso. Oo nga, isa nga silang pares ng mga aso at asong babae. Kaya naman pala, ang babae kapag nabaliw na sa pagmamahal, kahit pahayop ang lalaki, ay mananatiling tapat sa kanya. Ha 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 ha! Linisin mo yung bibig mo dahil sa mga sinabi mo, mabubura ka na ng pamilya Luo sa mundo ngayon. Nakakatawa! Anong karapatan mong katawanin ang pamilya Luo? Akala mo ba'y sa pamimilit ay ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng pinuno? Kahibangan! Kahit pumayag ako, tanungin mo muna ang ibang miyembro ng pamilya Luo. Papayag ba sila? Hindi! Ang dalaga ang tagapagmana ng Luo. Luo Qiuyan, taksil ka? Hindi ka karapat-dapat? Kung aso ka, alam mo ang lugar mo. Una, huwag kang magsalita. Pangalawa, hindi ka pwedeng kumain sa mesa. Aray ko po, ang sakit naman! Aray. Kayong mga taksil, pag nagsalita pa kayo, habang buhay na kayong di makakapagsalita. Gago, mukhang gusto mo nang mamatay ngayon. Ah, aray, hindi, masama ito. Qiuyan, huwag mo nang sayangin ang laway. Kahit alam ng mga taong ito ang totoo, wala ni isang magsalita para sa katarungan. Wala silang katarungan sa puso, puro lang kapangyarihan. Ha! Ha! Hindi ka mamamatay ng maayos! Ang lakas ng loob mo! Oo, 3 araw na ang nakakaraan. Pumirma sila sa scroll para patayin ako. Kung may tututol, lumapit at magtutuos tayo. Ipapadala ko kayo sa mga hayop na yon. Wangbo, napakalakas ng loob mo. Pinatay mo ang anak ko, tapos ginulo mo ang Tangrong Banquet. Ngayon, kailangan kitang balatan at bunutin ng litid, ubusin dugo ng iyong anak. Subukan mo. Hindi! Alam kong pinag-aralan mo ang exorcism needle at may pamamaraan ka. Ngunit sa tingin mo ba, sa pamamagitan lamang ng lakas ay makakayanig ka sa Yunjing business community? Matagal nang matatag ang Shen at Luo sa Yunjing, hindi mo maiisip ang lakas nila. Halos kalahati ng negosyo sa Yunjing ay sumusunod sa amin. Ngayon na nagsanibpuwersa kami, walang makakasukat sa aming kapangyarihan. Paano ka makakalaban ng mag-isa? Wangbo, naging aso ka ng pamilya Luo ng matagal. Hindi ka ba tinuruan ni Luo Xiaolong? Ang pag-asa lang sa lakas ay hindi sapat sa lipunan. Mapupunta ka lang sa ibaba. Ang nais mong sabihin ay ang kapangyarihan ay kayang kontrolin ang lahat. Ngunit para sa akin, ang mga maliliit na pribilehiyo na iyon. Kapag nahaharap sa tunay na kapangyarihan, maglalaho sa isang iglap ang mga manok at aso. Hehehehe. Nagyayabang ka, Wangbo! Itong 3 taon mo sa bilangguan. Yan lang ba ang naituro sa iyo? Ang magsalita ng walang laman? Matanda, ang pagpapanggap niya ay nakita ko na ilang araw lang at nakakadiri talaga. Huwag nang sayangin ang oras. Hatulan siya ngayon, kasama ang mga pamilya rito at parusahan ka agad. Kawili-wili, talagang wala ng pag-asa ang Yunjing. Kayong mga negosyante, ako. Ang mayayaman at makapangyarihan ay nagpaparusa ng walang batas. Napakagaling. Ha 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 ha! Natural lamang iyan! Sa 3 taon mo sa impyerno, lubusan nang nagbago ang kalangitan ng Yunjing. Sa kasalukuyan, ang mga tuntunin ng aming pamilya ay ang batas at ang aming mga kapasyahan ay ang utos ng hari. Hindi ko gusto ang ganyang klaseng langit. Hindi mo gusto, pero ano naman ang magagawa mo? Ang langit, papalitan ng isang bagong mundo. Papalitan ng langit, papalitan ng isang bagong mundo. Hindi ba't masyado nang nagyayabang ang batang ito? Sige na, ang galing mong magsalita. Ang dami mong satsat, bakit hindi ka na lang maging manunulat? Sino ka para baguhin ang lahat ng ito? Siya ba ang pinuno ng Dragon Hall? Kapatid,
Akala ko dati hayop ang nahanap mo, pero baliw pala siya. Nagyabang na noon sa kanyang galing sa medisina, ngayon ay nagmamayabang na naman sa harap ng publiko. Tingnan natin paano ninyo ito aayusin. Hindi na kailangang ayusin. Kunin na lang ang bangkay niya. Luo Xiaoyan, dati iisa tayo. Nakita kitang lumaki at maituturing mo akong nakatatanda. Ngayon, huling tanong, siguradong susuportahan mo ang walang galang na batang ito? Isa lang ang layunin ko ngayon, makipagtulungan kay Wang Bo dahil gusto niyang pabagsakin ang langit. Sasamahan ko siya hanggang sa dulo, hanggang sa gumuho ang mundo. Sige. Dahil nagmamatigas ka, huwag mo akong masisisi sa gagawin ko. Makinig kayong lahat. Nagalit na kay Wang Bo ang langit at tao. Huwag nang mag-atubili. Ipunin ang lahat ng tauhan, bantay at special forces sa venue para hulihin ang pares ng mga aso at asong babae na ito. Huwag nang maghintay. Sa 10 minuto, lahat ng pamilya sa lugar na ito ay mapupuksa. Bo, ang pagbabago mo ng mundo ay ang tumayo lang diyan at magsalita ng walang kabuluhan. Wala pa akong nakitang ganoong ka-absurd na tao. Pakiramdam ko, umiikot ang mundo sa bibig mo. Sundin ang utos! Walang matitirang pamilya sa Tangrong list sa loob ng 10 minuto. Hindi ka ba medyo huli na para tumawag ng mga tao ngayon? Lahat ng gwardya, sundalo at asasin ng pamilya ay darating sa wala pang kalahating oras. Pagdating ng tulong mo, malamang nadurog ka na. Sinabi ko na, sa loob ng 10 minuto, lahat kayo ay mamamatay. Huwag siyang patulan, kontakin na ngayon. Sa loob ng 30 minuto, gusto kong makita ang ulo niya na nakasabit sa bell tower ng Yunjing para makita ng lahat. Nakalkula na, ang pagsalakay sa negosyo ng Yunjing ay mangangailangan ng 10% ng assets ng kumpanya. Maliit tingnan, pero malaki talaga. Walang gumawa ng ganito kalaki. Chairman, sigurado ka ba? May utos! Paano hindi susunod? Huwag munang galawin ang pamilya Luo, pero babalaan. Kung mayroong hindi magbabago at ipipilit si Luo Mingyu ang pinuno, mula ngayon, wala nang takas. Sinong nangahas bumiktima sa akin? Naghahanap kayo ng gulo. Patawad po! Hindi ko alam na mga sugo pala kayo ng Dragon Palace! Patawad! Wag na! Ipunin mo tauhan mo! Sumama kayo! Bobo ako! Di alam saan! Pwede sabihin! Utos ng pinuno ng kalasyo, ang namapamilya sa Yunjing ay lumapag sa batas, nagdulot ng gulo. Sa loob ng 10 minuto, kumpistahin ang yaman at parusahan. Masusunod! Ang lahat ng grupo ng Yunjing, kumpiskahin, hulihin ang lahat, huwag guluhin ang karaniwang mamamayan. Okay. Sugod! Ha! Heya! Heya! Halika na! Sumama na kayo para sabay-sabay nating salubungin ang kamatayan. Bang! Ang hari ng espesyal na puwersa ay pinatumba ang kalaban. Walang kalaban-laban. Bitin! Doktor, buksan mo ang pinto! Doktor, tulungan kami! Inatake kami! Kayang-kaya namin kayong bayaran! Kami ang mga hari ng espesyal na puwersa ng Shen. Iligtas ninyo ang kapatid ko! Mayaman kami! Pero may utos si Kaiyang ng Medicine King Valley na bawal sa pamilya Yunjing ang lahat ng medikal na serbisyo sa China. O sino mang may kaugnayan sa kanila, ang payo ko sa inyo, magtipid na lang kayo ng lakas, maghanap ng mahihigaan at iasa sa kapalaran. Doktor! Doktor! Bo, tapos na ang 10 minuto. Sinabi mong wawasakin mo kami. Bakit wala akong nararamdaman? Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Tawagin lahat ng tao. Bilisan nyo. Naku po! Mayroong napakalaking problema. Mahal na pinuno. Pinuno! Naku po! Mayroong napakalaking problema. Bakit ka natataranta? Mga hari ng espesyal na puwersa ng aming pamilya, inatake at mahigit kalahati ang namatay. Ilan ang kabilang sa kabilang panig? 100 ang mga ito, sa tingin mo? Isa lang. Ano? 1 tao nang ang umatake sa 10 mga hari ng espesyal na puwersa natin? Imposible! Ayaw tanggapin ng ospital sa Yunjing ang sugatan. Utos daw yan ng Dragon Palace, kaya patuloy na tumataas ang patay. Imposible! Walang imposible! Simula pa lang yan! Kailan dating ng tao natin?
Miss, mas mabuting umalis na kayo. Inatake ang kumpanya, malapit ng malugi. Nagtakbuhan na ang mga tauhan. Di alam sino nagpakalat ng balita. Ano? Anong sinasabi mo? Ano? Sabihin mo ulit. Hay, lahat ng koneksyon natin sa syudad ay nawala sa 10 minuto at wala ring nahuli. Wala nang laban ang kumpanya. Kailangan ko nang tumakas. Teka lang. Hoy, itong patay na. Tapos na ang lahat. Yunwan, may paraan pa ba kayo? Huwag kang mag-alala, may paraan pa ako. Ang aming pamilyang Luo ay pamilyang martial arts sa loob ng henerasyon. Marami pa akong taong matatawagan. Magtipo ng suporta sa Tenglong. Ikaw si Luo Mingyu, tama? Ako nga, huwag nang magsalita. Bihikan mo. May utos ang palasyo. Mula ngayon, si Luo Hyuyan lang ang pinuno ng pamilya Luo. Sina Luo Mingyu at sinumang kasama sa Tenglong Banquet ay ititiwalag at hindi na makakabalik. Binibini, paumanhin. Kasalanan mo ito dahil kinalaban mo ang hindi mo dapat kalabanin. Pinuno ng pamilya! Bakit mainit ang ulo ng pinuno? Ikaw ba may pakana? Manahimik kayong lahat. Wala na tayong atrasan. Nawasak ang pamilya. Nawala ang lahat ng yaman. Dahil lahat yan kay Wang Bo. Dahil sa walang kwentang taong yan. Ikaw lang gumawa niyan? Wala akong pakialam sa kapangyarihan niya. Dito, nag-iisa lang siya. Tayo, 10-10, daan-daan. Ilan lang kaya niyang tamaan kahit marunong siya gumamit ng lumilipad na karayom. Kung mapatay natin siya, may pag-asa pa. Pero pag dumating ang tulong niya, mamamatay tayong walang libingan. Ano pang tinutungangan niyo dyan? Anong gagawin? Isusugal ba natin buhay natin? Wala na tayong natira? Kung hindi pa natin susubukan, masahol pa sa kamatayan ng buhay natin? Lalakan na ako! Kahit mamatay, ikasama ko si Wang! Oo, tama! Patayin siya! Siya! Kung hindi, patay tayo! Wang Bo, tiyak na mamamatay ka na. Tingnan natin kung ano pa ang kaya mong gawin. Tigil! Ang sino mang muling gumalaw ay babarilin ka agad-agad! Tigil! Ang sino mang muling gumalaw ay babarilin ka agad-agad! Kuya Liu, nandito ka na? May nanggugulong salarin sa pista ng Tenglong. Sinusubukan namin siyang sugpuin para maparusahan. Si Wang Bo ay isang takas na pumatay, tumakas at nanloko sa dalagang Luo. Kaya siya nakarating dito. Ngayon lang, nagsalita siya ng mayabang. Sinabi niya, nawawasakin niya ang ating buong pamilya sa Yunjing mag-isa. Ang kilos na ito ay walang paggalang sa iyo at sa bayan. Kuya Liu, talagang hindi kanya binibigyan ng halaga. Dapat ba akong magpasalamat sa pamamahala ng Yunjing at sa iyong pagsisika? Liu, talaga bang iniisip mong wala akong kaalam-alam? Tanong ko, sino ba talaga ang naghahangad na magpataw ng parusa sa isang inosenteng individual nang walang sapat na patunay? Sino ang nagpasimuno sa mga malalaking pamilya na palibutan at saktan ang isang taong walang kalaban-laban at walang armas? Sino ang may kagagawan nito? Sinabing ang patakaran ng bawat pamilya ay batas ng Yunjing at desisyon nila ang langit. Isang kaawa-awang payaso, walang kahihiyan, itinuturing ang sarili bilang hari ng kadiliman talagang walang batas. Pinuno Liu, nagkamali ka, ito'y... Tatanungin kita muli kung ang nakatayo sa entablado ay hindi si Wang Bo kundi isang ordinaryong tao na walang kakayahang lumaban at walang paghahanda. Basta mo na lang ba silang papaslangin at babaniwalain ang kanilang buhay? Pinuno, makatarungan ka, marangal ka, pero huwag kalimutan, sino ba ang sumusuporta sa ekonomiya ng Yunjing? Kakalabanin mo ba kami, ang mga pamilya ng Yunjing, para lang sa isang tulad ni Wang Bo na galing sa mababang uri? Sulit ba yan? Tinatakot mo ba ako? Katotohanan lang. Maglalaho kayo, ngunit ang ilog ay patuloy na aagos. Nang wala kayo, ang ekonomiya ng Yunjing ay hindi mananinig. Nang wala kayo, di matitinag ang ekonomiya ng Yunjing. Kalokohan. Para puksain kayo, wala pang 10% kapital at kaunting tao lang ang ginamit ng Dragon Palace. Sinasabi ninyong alyansa kayo sa Yunjing, pero napakahina ninyo. Anong sabi mo? Hindi kayo mahalaga sa akin. Mas mahalaga kung wala kayo. Pagbagsak ninyo, agad kukunin ng Dragon Palace ang lahat ng ari-arian ninyo. Sa isang iglap, babalik sa dati ang Yunjing at mawawala lahat ng ilegal na negosyo ninyo at mga lihim na patakaran. Kawalan ng katarungan at pang-api ay mawawala na. Nanaginip ka lang! Sino ka ba sa akala mo?
Ngayong nasabi ko na ang lahat, hindi mo pa rin ba kayang aminin kung sino talaga ako? Ako si Wang Bo, ang pinuno ng Palasyo ng Dragon. 7-star blade ng Dragon Palace. Sugong Liang Qiao galang sa pinuno. Pagbati sa pinuno! Hindi na. Tayo. Tapos na ang lahat. Magkasama kami ng 20+ taon, pero di ko alam na siya ang pinuno ng Dragon Palace. Huli na ang lahat. Pinilit niyo ako! Pinilit niyo ako! Ang buong angkan ng pamilya Shen ay kusang loob na sasailalim sa kapangyarihan ng Fusang at humihiling ng tulong mula sa mahal na emperador. Ang buong pamilya Shen ay handa ng sumuko sa Fusang, humihingi ng tulong sa kamahalan. Ha 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 ha! Ha ha ha! Buong puso kong tinatawanan ang kanilang kahinaan. Haha, kamahalan, dumating na po kayo. Handa si Shen Changzhou na ibigay ang lahat ng yaman ng pamilya Shen. Iligtas niyo lang po ang buhay ko. Yaman! Lahat ng yaman ng pamilya Shen ay kinumpis ka na. Walang natira, kundi basyong ka ha. Tumayo ka! Hindi kayamanan ng habol ko, kundi isang sapat na dahilan para makipaglaban sa Huaxia. Magaling, Ginoong Shen, ibinigay mo iyon sa akin. Traidor ka, Shen Changzhou! Nawala ka ba sa katinuan? Marunong lang akong makibagay sa sitwasyon. Pinapayuhan ko kayong lahat na matuto kay Ginoong Shen para hindi mapahamak ang Yunjing. Sa daan-daang taon, umasa kami sa Huaxia. Hindi sila naghahanap ng gulo, ngunit hindi rin takot. Ngayong naglakas loob kayong sumalakay, titiyakin ng Huaxia na hinding-hindi na kayo makakabangon pa. Iniisip niyo ba talaga na ang Fusang ay lubos na walang paghahanda para sa laban na ito? Nakipagkasundo na ako sa kanluran para sa isang alyansang militar. Kapag mayroong anumang kaganapan sa Fusang, ang hukbo ng kanluran ay kaagad nalulunsad sa Yunjing. Tama! Di takot sa Fusang! Kung lalaban tayo sa dalawang bansa, mapapahamak din ang Yunjing! Tama nga! Sa mismong oras na ito, ang pinagsamang hukbo ng aming bansa at ng kanluran ay tumatawid na ng karagatan patungo sa baybayin ng Huaxia. Nangunguna ang lakas ng kanluran. Matitiis niyo ba ang kanilang galit? Ha 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 ha. Wang Bo, mukhang sa huli, ako pa rin ang magiging tunay na panalo sa ating dalawa. Ipagkaanulo ang bansa at lahi para sa tinatawag mong tagumpay. Marangal ba yan? Wala akong pakialam sa lahat ng yan. Sa panahon ngayon, ang nanalo ang hari. Matagal kong pinaghirapan at hinintay ang araw na ito. Shen Changzhou, ipinagkadulo ko ang Huaxia para sa iyong bansa? Ano ngayon? Noong araw, ako ang gumamit ng karayong na pang-alis kaluluwa. Sadyang nagpasimula ng alitan sa pagitan ng mga pamilya Shu at Luo. Ang layunin ko lang ay mapatay ang Martial Saint, si Luo Xiaolong. Ang layunin ko lang ay mapatay ang Martial Saint, si Luo Xiaolong. Dahil sa ganitong paraan lamang hihina ang pamilya Luo at ang palasyo ng Dragon ay magiging mahina at makakapasok ang Fusang sa Huaxia. Sa totoo lang, dapat magpasalamat ako kay Luo Mingyong. Kung hindi dahil sa babaeng iyon na iniisip lang ang kita at kapangyarihan at unti-unting bumagsak ang pamilya Luo, baka hindi talaga ako nagkaroon ng pagkakataong maghintay hanggang ngayon para makamit ang araw na ito. Nang pagsabog, mahusay ang aming pagtutulungan ni Shen Jun dahil sa 3 taong impormasyon nagawa kong pangunahan ang pinagsamang hukbong dagat para sa lakayin ng Huaxia. Malaki ang naiambag ni Shen Jun sa imperyo kaya gagantimpalaan siya pagkatapos. Luo Mingyu, gusto mong makita kung anong uri ng tao ang kinampihan mo at ano ang ginawa mo sa mga nakaraang taon? Hindi ko. Wala akong kaalam-alam sa mga bagay na, yan! Sayang, lahat na ay iyong pinlano pero hindi mo napaghandaan ang aking pagdating. Sayang, lahat na ay iyong pinlano pero hindi mo inasahan ako. Oo, minamaliit niya kita. Pero ano ngayon? 3 taon na akong nagbibigay impormasyon sa Fusang para tuluyang mapasok ng pinagsamang hukbong dagat ang Huaxia. Anong magagawa mo kahit pinuno ng palasyo ka ng Dragon Palace? Hindi rin kayang kalabanin ng Dragon Palace ang pinagsamang hukbong dagat. Pinagsamang hukbong dagat? Hindi takot ang Dragon Palace. Pinuno, utusan mo kaming labanan ang pinagsamang hukbong dagat hanggang kamatayan. Hindi kami uurong. Pinuno ng palasyo, magutos ka! Pinuno, iuutos ko ang buong kayamanan ng Huaxia para sa hukbo. Mangyaring magutos. Dadalahin ng Medicine King Valley ang mga manggagamot. Utos, pinuno ng palasyo. Pugutan ko ang batang emperador ng Fusang. Pinuno ng palasyo, mag-utos ka.
Tiyaw! Ang mga subo ng Dragon Palace ay haharap sa taaway. Pinuno, mag-utos ka! Isang utos mo, Pinuno, at ang Yunjing, Guwardiya, Hukbo at Pulisya ay magtitipon upang ipagtanggol ang lungsod. Ako, si Liu Xiaotian, ay handang isakripisyo ang sarili at manguna. Wangbo, walang sino mang di dapat kumilos. Mag-utos ka na. Lalaban kami hanggang sa huli. Haharapin namin ang kaaway at ipagtatanggol ang bansa. Mas gugustuhin naming mamatay kaysa sumuko. Pinuno ng palasyo, mag-utos. Ha! Nakakataba ng puso ang inyong diwa, pero sayang, wala itong mababago. Pag-isipan ninyong mabuti, masarap ang panandaliang paghihiganti. Ngunit sulit ba? Kayo ay makapangyarihan at maimpluwensya, hindi karaniwang mamamayan. Maaaring di ninyo iniisip ang sarili, ngunit paano ang inyong kamag-anak, mahal sa buhay at kaibigan? Changzhou, ganyan ba lahat? Ipagkakaluluwa para lang mabuhay? May mas mahalaga pa sa buhay na dapat ipagtanggol. Laban kong yaban. Mali! Pinagsama ko kong dadak. Buhay muna kayo sa misis ng Northern Border Heavenly Soldiers. Mukhang matitigas talaga ang ulo ng mga taga-Huaxiang ito. Dalhin ang mga tao rito. Wala kayong pakialam sa sarili, pero paano naman ang mga kababayan ninyo? Maglaro tayo. Bawat 10 minuto, ipapapatay ko ang isa. Kapag may sumuko sa fusang, magpapalaya ako ng isa. Ano sa tingin ninyo? Ang fusang ay kasing kasuklam-suklam pa rin. Anong panahon na ngayon, ginagamit pa rin ang mga sibilyan bilang panakot. Ano ngayon? Pinakamabisa yan sa inyong mga tao ng Huaxia! Napakabisa ng paraang ito sa inyong mga taga-Huaxia. Sisimulan ko na ang oras. Utos mo na, huwag nating pabayaan silang mamatay. Huwag kayong gumawa ng padalos-dalos. Gaano man kayo kabilis, di nyo malalagpasan ang espada ng ninja. Isang paraan lang para maligtas sila. Lumuhod at sumuko. Wangbo, anong gagawin natin? Kontrolado ba tayo? Huwag kang mag-alala, walang inosenteng mamatay. Hinahangaan talaga kita. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Gusto nyo ba talagang mamatay? Kasama ang aroganting batang ito? Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Kung sino man ang papatay kay Wangbo dito, sisiguraduhin kong mabubuhay siya. Kung hindi, parurusahan kayo ng emperador. Alam nyo ang kahihinatnan. Sige, magpatuloy. Gusto kong makita kayong mga Huaxia na nag-aaway. Pinuno, hanggat nandyan ka ng Dragon Palace, hindi magkakagulo ang Huaxia. Kami na sa likod, mauna ka. Wangbo, tama si Ginang Yaurong, kaya mauna ka. Protektahan ka namin at di kami magagalaw ng mga ninja. Bilang pinuno ng Dragon Palace at santo ng Huaxia, di ko isasakripisyo ang iba para mabuhay. Kaya kong talunin ang Combined Fleet. Huaxia ay di kailangan ng sundalo. Dragon Palace Ring. Palagay mo mababago yan? Nandito na lahat ng kayang ipatawag niyan. Ano pa ba ang alas mo? Alam na ni Fusang lahat ng impormasyon tungkol sa Dragon Palace Ring. Huwag ka nang magkunwari. Walang silbi ang pagpapalipas ng oras. Sa loob ng 5 minuto, sisimulan ko na ang pagpatay. Ang makitid mong isip ay tugma sa aking pananaw sa iyong bansa. Ano? Sino nagsabi sa'yo na ang Dragon Palace Ring ay kaya lang magpatawag ng mga pinuno ng Dragon Palace sa buong Huaxia? Sino ang maglalakas loob na lumaban sa Combined Fleet? Ang Dragon Palace Ring ay ang pinakamataas na kapangyarihan. Aba, hindi lang pala ang Huaxia ang iyong sinasabi, kundi ang buong mundo. Naku, Wangbo, kailan ka pa ba nagsimulang mangarap ng gising? Wala akong narinig na pinuno ng mundo ang Huaxia. Kung kaya mong kontrolin ang mundo, bakit makikipag-alyansa ang mga taga-kanluran sa amin para salakayin ang Huaxia? Emperador, huwag pansinin ang pinagsasabi niya. Wala na siyang magagawa. Mas mabuting ubusin na natin sila, sakupin agad ang Yunjing at mabilis na sumalakay hanggang Central Plains. Marami tayong sapat na oras para maglaro sa mga mapagmalaking Huaxia na ito. Sa pagkakataong ito, ipararamdam ko sa kanila kung sino talaga ang namumuno sa silangan, kung sino talaga ang pinuno ng silangan. Wangbo, 1 minuto na lang ang natitira. 1 minuto para talunin kayong mga hangal. 1 minuto? Kulang pa yan para umihi ka. Tapos iniisip mong talunin kami? Puro ka lang yabang. Mamatay kami sa kakatawa. Kawili-wili, mas lalo akong humahanga sa'yo, Master ng Dragon Palace. Kahit na malapit ka ng mamatay, hindi ka man lang nagbabago ng ekspresyon at magpapanggap na kalmado. Ito ay tunay na kahanga-hanga.
Tapos na ang 1 minuto. Ginoong Wangbo, nasaan na ang tulong mo? Ang tulong niya, nasa isip lang niya sa kanyang imahinasyon. Sige, ipapakita ko sa iyo ang lupit ng realidad at ang kahibangan mo. Sugod! Narito na ang mga kinatawan na nagmula sa 5 bansa sa silangan. Ginoong Wangbo, bilang tugon sa Dragon Palace Ring, kami ay naghahandog ng sulat sa Huaxia Dragon Palace. Sa pagsubok ng Huaxia, handa ang gitnang silangan na tumulong. Ang kalaban ng Huaxia ay kalaban din namin. Ito saan naman kaya sila galing? Nabalitaan naming nilusob ng Combined Fleet ng Western Hatway ang Huaxia, kaya't narito kami, ang 5 bansa sa Middle East, para tumulong. Pusang Siyang Huang, payo ko'y itigil na ang laban, kundi magdedeklara kami ng digmaan laban sa Fusang. Ginoong Wangbo, di ko inaasahang sikat ka sa mundo. Pero sa tingin ko, hanggang dito lang ang kaya mo. Mahina ang pambansang lakas ng 5 bansa sa gitnang silangan. At karamihan ay mga landlocked country. May laban ba sila sa Combined Fleet kahit magsanib-puwersa sila? Emperador, tila mali ka. Hindi sundalo't misil ang ginagamit ng gitnang silangan sa giyera. Di sundalo o misil gamit ng 5 bansa. Kung di nyo gagamitin sandata, paano kayo lalaban? Mayaman kami. Kung magsasama-sama kami sa economic sniping laban sa Fusang, babagsak ang ekonomiya nito sa loob ng 24 na oras. Hindi masisira ang imperyo sa economic sniping. Likas na matatag ang mga Fusang at gagawin ang lahat para sa layunin. Kahit nagugutom, lalaban pa rin. Tao'y di kakain, ngunit ang barko't kanyonyo, di ba kailangan ng resources? Anong sabi mo? Huwag kalimutan, tulad ng sabi ni Wangbo, hawak din ng 5 bansa. Sa gitnang silangan, ang halos lahat ng yaman sa mundo. Kapag naputol ang supply, ang mga baril niyo'y magiging palamuti, ang tangke niyo'y magiging basura, at ang barko niyo sa dagat ay magiging nagliliyab na kabaong. Kakayanin niyo ba yan? Kaya aatras kayo o hindi? Mahal na Emperador, huwag kang mag-alala. Di nila tayo matatakot. Maliban sa mabagal ang pagputol ng supply, kailangan din ng panahon para sa economic sniping. Sa bilis ng ating Combined Fleet, uunahan natin sila at wasakin ang 5 bansa sa Middle East. Sapat na ang oras. Kung wasakin ang 5 bansa, tingnan paano sila magpuputol ng supply at magsagawa ng economic sniping. Maganda ang iyong ideya. Tama, isa na rin ako sa mga namumuno ng Combined Fleet ngayon at may autoridad akong utusan sila. Commander ng Combined Fleet, agarang i-deploy ang cruiser squadron at mabilis na tumungo malapit sa Middle East upang wasakin ang kanilang bansa gamit ang long-range cruise missile. Magbabayad kayo para sa inyong mga ginawa. Ang pakikipagsabuatan sa kalaban ng imperyo, ang pinakamalaking pagkakamali ninyo. Wangbo, sumuko ka na, nasa hangganan ka na. Ang mga maliliit na bansang ito na dinala mo ay magiging pampala lang sa kanyon. Kahit ilan pa ang tawagin mo, sa harap ng absolutong lakas ng Combined Fleet, lahat sila ay ganap na madudurog. Talaga? Kampante ba kayo na makakarating ang hukbong dagat ninyo sa Middle East? Walang makakatalo sa Combined Fleet. Sa ngayon, tinatawid na nila ang karagatan. Naniniwala akong matatanggap ko na ang magandang balita anumang sandali. Mahal na Emperador, kung igigiit niyo ang digmaan, lalaban kami. Tandaan, kayang salakayin ng inyong hukbong dagat ang aming lupain, ngunit ang digmaang pang-ekonomiya ay magdudulot ng kapahamakan sa Fusang. Wala ba kayong pakialam? Mamamayan? May awa ba ako tulad ng mga Huaxia? Para sa akin, alagang hayop lang sila ng royal family, yamang pwedeng gamitin, barahang pwedeng ipusta, at mga bagay na pwedeng isakripisyo anumang oras. Ipinanganak sa Fusang, dapat maging tapat sa Fusang at ialay ang buhay para sa dakilang plano nito. Nakakaawa talaga ang mamamayan ng inyong bansa. Mga Ginoo, sabihin nyo na. Mga Ginoo, sabihin nyo na. Kahit ano gusto nyo, ang supply ng Fusang Royal Family ay sapat para sa 100 taon ng mga mayayaman. Hanggat narito kaming namumuno, walang halaga kung gaano karaming mamamayan ng Fusang ang mamatay. Pero kung pupunta ang Combined Fleet sa Middle East, ang galit nito ay susunugin ang buong rehiyon. Hindi lang mga sibilyan ang mamamatay, kundi pati ang inyong mga palasyo, gusali at bangko ay mawawasak. Walang makakaligtas, anuman ang antas sa lipunan. Kahit ordinaryong masama, nagpapanggap, kayo, ipinaparada ang pagiging masahol pa sa hayop. Kayo lang ang ganyan sa mundo. Sa tingin ko, ikaw talaga ang hari ng daldal. Wangbo, kailangan mong aminin, kapag inalis mo ang kahinaan ng pagiging maawain, mas nababawasan ang iyong mga kahinaan. Sa puntong iyon, kumpara sa iyong Dragon Palace, si Siyang Huang ay mas magaling. Hayop ka! Hanggang ngayon, sip-sip ka pa rin sa kanya.
Ano naman ngayon? Noong nabubuhay pa ang iyong ama, ipinagtanggol ng angkan ng Shen ang bansa at nagtagumpay. Kaya sila nakabilang sa mataas na lipunan sa Yunjing. Pero ikaw, ubos-ubos biyaya, walang silbi. Kasama ang iyong anak, laging nasa bisyo, gumagawa ng kasama. At ngayon, ipinagkanulo mo pa ang bansa, nagmamakaawa sa kaaway, naging talunan. Ikaw! Manahimik, bayani ka nga ng angkan ninyong Shen. Kung Dragon Palace lang ang kinalaban, matatanggal lang kayo sa alta sosyedad, pero buhay pa sana. Ngayon, ang buong pamilya nyo ay tatawaging taksil at sa kamatayan ay kahihiyan ng Huaxia. Simula nun ipagkanulo mo ang bansa para kang daga sa kalye na hinahabol ng lahat. Ito ba ang gusto mong resulta? Kamahalan, huwag kang mag-alala. Mangyayari yan kung mananalo ang Huaxia. Pero sa labang ito, hindi mananalo ang Huaxia. Emperador, masamang balita, may gulo sa Fusang, bumagsak ang ekonomiya, gumuho ang kabuhayan, nagsara ang pabrika, nagwelga ang manggagawa, nagboykot ang estudyante at nag-aalsa ang sibilyan. Yan ang kabilis. Mahal na Emperador, anong gagawin natin? Pati ang mga kapitalista ay tumatatas na at ang hukbo ay maaaring maghimagsik na. Tigilan nyo. Kapag natalo ko na ang 5 bansa sa Middle East, matatapos din ang lahat. Wangbo, magaling ka. Fusang, hilig niyong sumipi sa Huaxia. Di niyo ba alam na ang tubig ay kayang magdala at kaya ring itumba? Kung itinuring niyong alipin ang mamamayan, karapatan lang labanan kayo. Akala mo ba wala na akong magagawa? Masyado kayong inosente. Kung may problema ang Fusang, hindi ito pababayaan ng Qi. Sa tulong ng Fusang, matatalo niyo ba ang mga mayayaman ng Qi? Sa huli, nagsasamantala ka lang sa kapangyarihan ng iba, Shen Changzhou? Hindi ka lang aso ng ibang tao? Aso ka pa mismo ng aso? Sobrang akma sa'yo? Ano? Dahil sa tulong ng kanluran sa Fusang, sa gulo ng ekonomiya nito, mahirap talunin sa maikling panahon. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba? Sa huli, hindi pa rin nyo ako kayang talunin. Sa huli, hindi nyo ako kalaban. Sa Fusang lang, tiyak tayo. Kung dumami pa tulong nila, kasama ang 5 bansa sa Middle East, makikilala pa rin tayo. Pero ang Holji Chaebol ng kanluran ay malakas, mahihirapan tayo. Kahit anong sabihin nyo, balewala yan sa tunay na kapangyarihan. Wangbo, kahit anong sabihin mo sa akin, wala akong pakialam. Bayani pa rin ako ng pamilya Shen. Kapag nanalo tayo at nagbago ang pamumuno, ang pamilya Shen pa rin ang mangunguna. Huwag kang mag-alala, Shen-kun. Sa tulong ng kanluran, hindi babagsak ang Fusang. 10 minuto pa at wawasakin ng hukbong dagat ang ating bansa. 10 minuto? Matagal yan. Wangbo, mukhang di ka nga tanga. Masyado mahaba ang 10 minuto. Ang hukbong dagat, sabay-sabay magpapaputok ng kanyon. Kayang wasakin ang kontinente agad. Sinasabi kong labis ang 10 minuto para talunin kayo. Wangbo, hari ka talaga ng daldal. Hanggang ngayon, nangangarap ka pa ring wasakin kami. Mula kanina, may sinabi ba akong hindi ko tinupad? Kayo? Naglakbay pa nga kayo para magpakitang gilas sa Tenglong Banquet at pasayahin ang lahat? Baka yan lang ang magawa nyo bago kayo mamatay. Sige na, walang saysay na magsalita lamang. Ipakita ang kakayahan. Haha, tila dumating na ang balita ng tagumpay. Mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ko. Masamang balita, ang cruiser fleet ay biglang sinalakay ng base fleet ng teritoryo at naubos ang lahat. Ano? Dumating ang sugo! Narito ang sugo ng silangan. Ang silangang kaharian ninyo, ba't kayo nakikialam sa gulo? Hindi nyo ba inisip ang laban sa pinagsamang armada? Utos ng Pangulo, nakipag-alyansa ang silangang kaharian sa China? Magkasama tayo sa tagumpay at kabiguan? Napaalis na ang inyong mga barkong pandigma sa gitnang silangan? Papunta na ang aming armada sa baybayin ng China upang ipagtanggol ito. Ginoong Wang, hindi na kailangan ang hukbong dagat ng China, kayang-kaya ng silangang kaharian ang kalaban. Hindi ba kayo'y labis kumpiyansa? Militar na bansa man kayo, hindi nyo tatalunin ang pinagsamang armada. Bukod sa Baekgang, kailan ba kayo nanalo laban sa silangang kaharian? Gusto mo na namang gamitin ang kanlurang bansa bilang panakot? Sa malayo, di kami sigurado, pero sa malapit, di maubos ang supply, kaya napakadali naming kayong talunin. Yan ang kapalit ng pananakop. Imbis na sa inyo paunlarin, sinakop ninyo ang iba. Parang hindi pa sapat ang natamong pinsala ng Fusang sa ganito. Mukhang marami ng pinsalang natamo ang Fusang sa ganyan. Mahal na Emperador, di makalusot ang pinagsamang armada ng Huaxia. Napakalakas ng putok at parang gumaganti sila.
Tigil! Utos ng palasyo ng dragon! Narito ang General! Bagamat ayaw ng silangang kaharian na kumilos ang hukbo, dapat tulungan ng palasyo ng dragon ang pakikipaglaban sa mga Hapon. Ang mga tagapagtanggol ay dapat salakayin. Lufang, tipunin ang pondo ng palasyo ng dragon. Tulungan ang ibang kaharian ng gitnang silangan. Atakihin ang Fusang at mga tycoon sa Hall Street. Hindi matatahimik ang mga galit na yon hanggat hindi sila natututo. Sa ngalan ng lupain ng hari ng medisina, tawagin ang mga manggagamot para suportahan ang mga mandirigma sa harapan. Putulin din ang medical resource ng Fusang at kanlurang bansa para walang gamot o tulong. Tingnan natin kung gaano sila katagal. Lupain ang hari ng medisina, masusunod. Yao Guang, gawin mo ang Masusunod nararapat. po! Opo! Buong puso po akong susunod sa inyong utos, Panginoon. Opo! Sumunod! Narito po! Ihatid sila ligtas! Masusunod! Ihatid sila pa uwi! Emperador ng Fusang, nag-iisa ka na lang. Mayroon ka pa bang huling habilin? Hindi pa tapos. Malayo pa sa pagtatapos. Hindi pa tapos. Malayo pa sa pagtatapos. Gusto mo pa rin magsumikap at lumaban? Kung hindi ako mananalo, sisirain ko ang mundong ito. Naku! Ang hawak niya ay ang nuclear bomb controller. Mahal na Emperador! Huwag iyan! Makakapagligtas ito sa mundo! Huwag po! Ang matandang yan, nangangahas magturo sa kin, mundong wala ako'y walang kabuluhan. Nalilito na ang presidente ng kanlurang bansa. Binigay pa sa'yo ang controller. Hindi mo inaasahan, no? Hindi ka mananalo? Sa pagpunta ko rito, wala akong balak bumalik, tagumpay, o magkasama tayong masisira? Kayong mga taga-Fusang, gaya pa rin ng dati, kahiya-hiya at walang moralidad. Tama na! Bibigyan kita ng huling pagpipilian, sumuko o maging abo. Ang China ay hindi kailanman sumuko. Noon at ngayon, hinding-hindi sa hinaharap. Ang China ay hindi dapat sumuko. May China, silangang kaharian at ibang kaalyado. Kung maglalaban, walang tiyak na panalo. Baka nagkakamali ka. Sa tulay na laban, walang mananalo o matatalo, kundi kapahamakan lamang. Dito, magwawakas ang sangkatauhan. Ginoong Wang, makakaya mo ba ang kahihinatnan nito? Ginoong Wang, sa tingin ko may punto siya. Dapat ba natin itong pang-isipan? Hayaan siyang pumindot. Hayaan mo siyang pindutin? Ginoo, hindi biro ang digmaang nuklear. Kung mangyari iyon, wala tayong babalikan. Nasa atin na ang tagumpay. Makakakuha tayo ng sapat na benepisyo. Kaya, tanggapin na lang natin ang magandang resulta. Ginoong Wang, ayaw naming mawala ang aming lahi at bansa. Ngayon ang tamang panahon para sa usapang pangkapayapaan. Ano sa tingin ninyo? Palasyo ng Dragon at Hapon magkaaway. Ayaw makipag-usap, sasakupin namin ang Rurok. Wangbo, naniniwala ako sa iyo. Kahit maging abo, magkasama tayo. Halatang ayaw namin ng kapayapaan. May kasabihan sa China, di ko sasaktan ang di ako saktan. Kung saktan, uubusin ko. 4 na salita para sa'yo. Supuin kasamaan! Baliw ka na! Kahit na ikaw pa ang pinuno ng palasyo ng Dragon, hindi mo pwedeng idamay ang buong China sa iyong kamatayan. Wangbo, magkapareho tayo. Kung nais mong mapahamak, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Hindi ako katulad mo. Wala kang karapatang ikumpara ang sarili mo sa akin. Wala akong pakialam sa inyo, kaya sabay-sabay tayong mamamatay. Wala akong pakialam sa inyo, kaya sabay-sabay tayong mamamatay. Wag! Wag mong pindutin! Hindi ko bibitawan, papatayin ka! Wag! Mayroon pa tayong nalalabing pag-asa upang mabuhay, sapagkat kung hindi, tiyak na mamamatay tayong lahat. Ayokong mamatay! Sa harap ng interes ng imperyo, mamatay na kayong lahat. Ha? Anong nangyayari dito? Ha? Teka, ano ba talagang nangyayari? Ha? Anong nangyayari? Ano ba talagang nangyayari? Pinagsamang Armada Control Center? Ano ang nangyari sa nuclear bomb controller? Ang espesyal na sugo ng kanluran sa command center ng pinagsamang armada ay nagpapaalam sa iyo na nabawi na ng kanlurang bansa ang kontrol mo sa nuclear bomb. Ang grupo ng konsorsyum ng Hall Street ay pumalibot sa pinagsamang armada at humihingi ng paumanhin sa palasyo ng Dragon at China at nakikipag-ayos muli. Umalis ka agad. Sinabi ko na sa iyo, wala kang karapatang ikumpara ang sarili mo sa akin. Ang Fusang ay laging isinusugal ang kapalaran ng bansa, samantalang ako ay hindi lupalaban ng walang paghahanda. Natalo na ang Fusang, handa nang umatras ang Fusang, humihingi ng kapatawaran sa pinuno ng palasyo ng Dragon ng China. Kaya, umaamin ka na? Inaamin ko, isusuko ang teritoryo at magbabayad, mabuhay lang ang emperador. Kung ganon, magsepuko ka na lang para mamatay.
Wang Bo, yan ba ang gagawin mo? Binigyan kita ng pagkakataon. Kung magpapakamatay ka, pamilya lang ng Fusang Hari ang sisisihin ko. Ligtas iba. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Hindi mo kaya? Kung hindi, gagawin ko ito para sa bansa mo. Handa akong umamin at magbago. Sapat na yan sa paggalang. Bakit gusto mo pa akong patayin at puksain ang maharlikang Fusang? Hindi kami papayag. Ang Fusang, mula noon, di nagsisi. Ang nasa isip nyo, magtago at hintayin ang muling pagbangon. Sa akin, isang patay na emperador, ang mabuting emperador ng Fusang. Kung gayon, huwag kang magtaka kung lumaban kami hanggang kamatayan. Mahina ang militar ng gitnang silangan. Silangang kaharian lang ang iyong katulong. Kahit hindi namin matalo ang armada ng Fusang sa China, makapagdadala kami ng pagdurusa. Sa loob ng 1 minuto, lulubog ang armada mo sa labas ng karagatan ng China. Sa loob ng 5 minuto, lulubog ang iyong armada sa labas ng karagatan ng China. Imposible! Paano ito nangyari? Kahit mahina ang armada, kaya nitong lusutan ang blockade at makarating sa baybayin ng China. Sapat na ang pagpatay ng isang Chino para masulit, dalawa naman ay malaking kita. Ha 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 ha! Kinatawan ng Timog Asya narito. Ang alyansa ng Timog Silangang Asya gamit ang Palasyo ng Dragon ay sumama sa China. Ang mga taga-isla, kalaban ng imperyo? Kahit maliit, malaya kami at di magiging alipin, Dumating kalihim ng estado ng Oceania. Tumugon ang Oceania sa signal ng Palasyo ng Dragon. Kilala kami sa labanan sa dagat. Malaki maitutulong namin sa China. Kalihim ng estado ng Oceania, napakalayo ninyo. Abo na ang baybayin ng China bago pa kayo dumating. Minamalit mo ba ang kakayahan ng modernong hukbo? Akala mo ba ito'y isang laro lang? Tinatawan ng Europa, dumating na. Nagpadala ang alyansa ng Europa ng 10,000 tropa upang tulungan ang Palasyo ng Dragon. Bakit kayo nakikisawsaw at sumusuporta sa kanya? Narito ang kinatawan ng Ecuador. Narito ang hari ng Yun. Narito ang kalihim general ng Liga. Armada ng lahat ng bansa, handang sumama sa bida. Mga pilak na barya, mga sinungaling kayo. Paano kang magkaroon ng ganyang kalakas na kakayahan? Paano ka nagkaroon ng ganyang kalakas na kakayahan? Bawat singsing ng hari ay may impormasyon ng mga pinagaling ng banal na manggagamot. Ang manggagamot ay nagpapagaling ng tao, puso at mundo. Kaya kong magpasya sa kanilang buhay o kamatayan, ito ang aking pundasyon para mapasunod ang lahat. Ha? Paano? Kung nagpakamatay ka lang kanina, bibigyan sana kita ng pagkakataon. Ngunit huli na ang lahat. Mga bansa, palibutan ang armada ng Fusang at durugin sila ng kanyon. Wag! Hindi! Hindi maaari! Wag nyo yan gawin! Wag! Tapos na! Sugo ng Palasyo ng Dragon, alis! Hindi ko alam. Wala akong kaalam-alam. Ayaw ko ng ganito. Hindi ko talaga gusto ang sitwasyong ito. Gumawa ng masama ang emperador, walang awa, ibinitay sa loob ng 3 araw. Sabihin sa Fusang, kung magpakatino, palalagpasin. Kung hindi, wawasakin ng China. Imbestigahan ng 7 bituin ng Palasyo ng Dragon ang mga pamilyang tumulong sa kasamaan. Panagutin, Luo Qiuyan, pamunuan muli ang pamilya Luo at maging banal na mandirigma. Mula ngayon, kasama ko, pamamahalaan natin ang Palasyo ng Dragon. Yumuyukod sa banal na mandirigma. Ngayong narito ang Palasyo ng Dragon at mga kaibigan sa Biging ng Tenglong, maging saksi kayo. Ako, si Wang Bo, ay nag-aalok ng kasal kay Luo Qiuyan. Iniaalay ang singsing ng hari bilang panata. Ang bansa bilang dote, magkasamang tatanda, tapat hanggang huling hininga. Qiuyan, papayag ka ba?